ngayon ay, ano tawag dito, di ko talaga alam yung ita-title sa kanya kasi, parang kakwentuhan ko lang kayo, hindi ko lang. Nung nakaraan kasi, nag-aaral nga ako about sa alphabet of God's love, yung sabi doon, ordained strength because of your enemies. Tapos, merong dong part na habang nag-iisip ako, ano ba yung may mga word na strength? Tapos yun nga, di ba, yung sa Nehemiah 8:10, na yung sabi doon, the joy of the Lord is our strength. Tapos naalala ko tawag doon na yung Panginoon nga, di ba, nagbibigay siya ng kalakasan sa atin. Kasi alam niyang merong kaaway. Tapos meron ding mga pagkakataon, yung verse na the joy of the Lord, kaya nakalagay dyan, rejoice always, tapos sa baba, the joy of the Lord. Kasi lagi kong naaalala na yung kagalakan ng Panginoon nga pala, ayun nga pala nagbibigay ng kalakasan sa atin. Kaya pag may mga pagkakataon, kumari nanghihina ako, kaya parang nahihirapan akong kumilos, parang inisip ko, Lord, masaya ka ba sa akin? Pero minsan, iniisip ko lang siguro yun. May mga pagkakataon na, may mga pagkakataon na pag ganun din yung mga naiisip ko, lagi din sinasabi ng Diyos na, hindi naman nakabase yun sa ginawa ko nga. Parang tuwing maalala ko na hindi nakabase sa yung alam mo kasi, ito, tandaan nyo yung alam nyo kasi na yung ginawa nyo, alam nyo namang hindi nakapagpadurog ng puso ng Diyos. Pero kung alam natin na dahil sa kasalanan, magulat talaga tayo na parang biglang nangihina ka, bigla kami mga gantong bagay. Kaya nga tapos naalala ko din yung rejoice always. Kasi alam natin, di ba, sabi nga dun sa Proverbs, sabi dun, di ba, yung merry heart nga yun, a merry heart, di ba, is a good medicine. Kaya dapat lagi tayong, sabi dyan kayo sa Philippians 4:4, wala pa yun dyan, na sabi dun, di ba, rejoice in the Lord always, I say it again, sabi dun, rejoice. Na kung saan, di ba, tuwing nagkakaroon nga tayo ng kagalakan sa mga puso natin, lahat ng mga, ng mga naisip natin ng mga problema, lahat ng mga naisip natin na pagod, lahat ng mga, yung mga humahad lang sa'yo, di ba, nakikita mo na, kailangan magalak ako sa bagay na to. Na parang tuwing nagagalak ka, napapalitan ng lahat ng mga yon ng kagalakan na kung saan nagiging totoo sa puso mo. Kasi mismong ang Diyos, sabi doon, siya mismo yung kagalakan. Kaya nga sabi, di ba, rejoice in the Lord. Hindi sinabing rejoice in this thing, in that person, in those things, or so on and so forth, di ba? Pero sabi doon, rejoice in the Lord. Kaya tuwing nagagalak tayo, di ba, sa Panginoon, alam natin na meron tayong pure at saka totoong joy na nagmumula sa Diyos. At sabi nga, di ba, meron dyan mga picture. Ayan, nakikita niyo yung mga yan, yung success, yung mga party people, tapos, ayan nga, merong siyang kotse, di ba, merong pera, tsaka, bahay. Tapos yung mga pagkain nga, ang mga tawag dyan, mga delightful na mga pictures, di ba? Pag sinabing delightful, ayun, mga delightful na foods. Pag sinabing delight, di ba, parang nagsinasabi ng mga tao na, ay, ito yung mga magpapasaya sa akin. Di ba? Pero sabi dyan, tandaan natin na yung mga yan, yung nakikita nyo, hindi pa. Ayan, yung mga nakikita nyo yan, sabi doon, it brings happiness. Di ba? Sabi nga, ano daw yung pinagkaiba ng joy at saka ng happiness? Sabi doon, yung joy, di ba, comes from the Lord. Pero yung happiness, sabi doon, saan nagmumula? Sa mga happenings sa buhay natin. Kuwari, alam natin na, bagong graduation niya ngayon, masaya talaga yon, di ba? Paano naman kaya yung mga taong hindi graduate, di ba? Bumuksa ako sa gantong bagay. Pero tandaan, meron pa daw, yung mga yung sasabi nga natin na, successful na mga tao, di ba? Minsan, maraming mga tao naiinggit sa kanila, pero hindi natin alam ano nga ba yung totoong success na meron sila sa buhay. Ano kaya yung totoong kagalakan na meron sila sa buhay. Pero sabi nga dito, di ba? Sabi diyan, joy is cause of delight. Kaya nga, di ba, naalala niyo yung pag sinabing delight, sabi doon, ito daw yung, sabi diyan, pinakamataas na portion or highest value ng joy. Na kung saan sabi nga sa di ba, sa Psalms 37:4, sabi doon, di ba? Sabi doon, delight yourself in the Lord. Sabi doon, and He will give you the desire of your heart. Tapos, nung mga nakaraan kasi, nag-aaral din ako na yung tungkol sa mga delight yourself. Kaya nga nabuo ko din yung kantang My Delight is His Delight. Na parang, yung time kasi nga, parang sabi nga sa Tagalog nun, di ba? Sabi doon, delight yourself in the Lord. Sabi doon, magalak ka sa Panginoon. Na kung saan ibig sabihin, di ba, na tayo, ako mismo, kailangan magalak ako sa Panginoon nang sa gayon, maging buo. Maging buo yung buhay ko, maging buo yung pananampalataya ko. Kasi sabi nga, di ba, kung ikaw, wala ka ng kagalakan sa Panginoon, mawawala ka na din. Kung ikaw, alam mong wala na yung joy na, yung sabi nga, di ba, yung kung narinig natin yung return to your first love, dapat lagi natin naalalahanin natin yung sino yung nagpapasaya sa atin, di ba? At sabi doon, ang Diyos mismo ang nagpapasaya sa atin. Maraming mga tao, they will fail us. Sabi doon, may mga pagkakataon na minsan,
Akala mo tong taong to, okay na to, nagkapasaya sa akin. Pero madalas, di ba, hindi sila. Hindi rin yung mga bagay na yan, nakita natin kanina, at hindi rin yung mga bagay sa mundo. Tapos naalala ko nga, sabi ko nga dun sa lyrics ng kantang yun, sabi ko doon, nothing in this world can offer to the Lord. Na parang wala kang pwedeng i-offer sa Panginoon ng mga bagay-bagay, tapos wala ka din pwedeng hingiin o kunin sa mundo na ang sabi doon, na kung saan nakaka-delight ng puso mo, di ba? Kaya sabi, ngayon, ang topic natin, kasi yung sa Nehemiah, inaral ko din talaga siya. Sabi nga dyan, di ba, yung sa Nehemiah 8, 1-12, ito yung time na sabi dyan, Ezra reads the law. Sige, basahin natin isa-isa. Sabi dyan, all the people came together as one in the square before the water gate. They told Ezra, the teacher of the law, to bring out of the book of the law of Moses, which the Lord had commanded for Israel. 2. So on the first day of the 7th month, basa din kayo, maintindihan nyo yan. Ezra the priest brought the law before the assembly, which was made up of men and women, and all who were able to understand. 3. He read it aloud from daybreak till noon, as he paced the square before the water gate in the presence of men, women, and others who could understand, and all the people listened attentively to the book of the law. 4. Ezra, the teacher of the law, stood on a high wooden platform built for the occasion. Beside him, on his right stood, sabi dyan, Matithiya, Shema, Anaya, Uriah, Hilkiah, and Maaseya, and on his left were Pedaiah, Mishael, Melchijah, Hashum, Hashbadan, wala yung exam ngayon na, Segariah, and Meshulam. Di ko pa memorize yan. Ezra opened the book. All the people could see him because he was standing above them, and as he opened it, the people all stood up. 6. Ezra praised the Lord, the great God, and all the people lifted their hands and responded, Amen, Amen. They bowed down and worshipped the Lord with their faces to the ground. The Levites, Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akub, Shebetai, Hodiah, Maaseya, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, and Peliah instructed the people in the law while the people were standing there. 8. They read from the book of the law of God, making it clear and giving the meaning so that the people understood what was being read. 9. Then Nehemiah, the governor, Ezra, the priest, and the teacher of the law, and the Levites who were instructing the people said to them all, This day is holy to the Lord, your God. Do not mourn or weep. For all the people had been weeping as they listened to the words of the law. And sabi sa 10, Nehemiah said, Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is a holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. 11. The Levites calmed all the people, saying, Be still, for this is a holy day. Do not grieve. At last, 12. Then all the people went away to eat and drink, to send portions of food, and to celebrate with great joy because they now understood the words that had been made known to them. Ayan, di ba? Ayan yung time na sinabi nga, sabi diyan, na binasa daw ni Ezra yung book of the law nga. Yan yung time na kung saan nung i-build na nila yung they are building the temple. And then sabi nga nung binabasa yun ni Ezra sa mga tao, 'di ba? Ano daw ginawa ng mga taong yon? Umiiyak sila. Pag hinahanap nyo nga rin, kung nag-search kayo, ano bang meaning nung o kaya nag-isip kayo, Lord, ano bang meaning ng verse na yan? Ano ba yung sinasabi ng mga bagay na to? Na kung saan sinasabi nga doon, dapat daw tayong mga Kristiyano, tayong mga tao, we responded on the Word of God, nakatulad daw nito. Kasi sabi doon na habang sinasabi na habang binabasa ni Ezra yung Word of God, wala ba siyang sinasabi daw, ikaw, ganito kasalanan mo, ikaw, ganito ka. Lahat yun nakasulat lang sa Book of the Law. Pero lahat daw ng mga taong yun, umiiyak sila, nagigrieve sila to the point na kung saan sinasabi nila, Lord, nag-repent sila na, Lord, ang dami naming masamang nagawa, ang dami naming kasalanan sa'yo. Dahil nga dun sa mismong yung librong yun, di ba, yung Bible, ay yun yung mismo magsasabi sa atin na bumalik ka sa Diyos, baguhin mo yung buhay mo, ayusin mo yung mga ginagawa mo. At mismo yung book na yun, di ba, sabi doon, ito rin yung nag-remind sa atin ng mga encouragement na kung saan, sabi nga ni Pastor kanina, di ba, sabi doon, bakit daw hindi tumatagal yung mga lungkot
ng mga tao kanina sa discipleship, kaya lagi kayong mag-discipleship kasi marami talagang matutunan. Sabi doon, dahil nagbabasa sila ng Bible. Sabi niya doon, sabi ni Pastor doon kanina, di ba? Bakit daw biglang may mga taong hindi na uma-attend ng mga gantong bagay, gantong mga okasyon, napagalitan lang, na ganito lang, ganyan-ganyan, nawawala-wala, di ba? Parang nagiging ano nga daw ang tawag doon, nagiging kabute. Lilitaw o kaya mawawala yung ganon. Lilitaw kapag may kidlat, tapos wala din sila kapag wala na. Hindi, pero ayun nga, dun ko lang kasi nakita yung mga kabute pag may kidlat nga, di ba? Pero para kasing, sabi doon, di ba? Pero kung nagbabasa ka nga ng Word of God, kung sana umattend ka nga sa araw na yun, hindi sana na-encourage ka nga. Pero ako lagi ko talagang, like ko yung sinasabi Parang lagi ko talagang, ang kakampi ko talaga palagi, lagi kong sinasabi na hindi man ako kausapin ng mga tao, basta kausapin ako ng Diyos. At saka meron akong Bible. Parang meron kang kagalakan sa puso mo. Kasi ayun mismo nagsasabi kung sino ako Ayun mismo yung nag-encourage sa akin sa mga bagay-bagay. Kaya nung time na to, sinasabi lang dyan ni Ezra na ni Ezra, tama. Kasi siya yung nagbabasa nun. Sinasabi niya lang doon na sa mga tao na bakit ba kayo umiiyak? Ano niyo bang holy day ngayon? It is the Lord's Day. Diba? Kaya ibig sabihin, kapag nasa church ka, bakit ka ba nag-iisip ng mga problema mo? Kung alam mo naman ang Panginoon, siya yung kakatagpuin mo at siya yung mag-aayos ng lahat ng bagay sa iyo. Kaya diba, naalala niyo yung laging sinasabi na dapat kapag pupunta ka ng church, excited ka. Diba, naintindihan na kung saan, sabi nga doon, may mga prayer na kung meron man po ditong pumasok sa church na to, na malungkot, thank you Lord, kasi hindi sila lalabas sa church na to na hindi magiging masaya. Yung mga ganong mga bagay, diba? Kasi alam natin na yung Word of God, sabi doon, it brings joy to our heart. Kaya, ang totoo talaga, yung word, yung joy, ako talaga, nakikita naman ako ng marami sa inyo, tapos lalo na yun nung dati, parang ang lakas naman ng loob kong i-share yung joy, parang ang lakas ng loob kong i-share yung about sa joy, parang hindi niya naman ako makikitang laging nakangiti, hindi naman ako humahagalpak sa kung saan-saan lang, di ba? Parang hindi niya naman ako nakikitang biglang satiris o kung anong pinagagawa sa buhay. Parang gano'n kasi madalas, yung dati, lalo na yung dati, nakikita talaga nila ako, mag-isa lang ako sa sulok, o kaya, pero lagi may mga nagsasabi pa nga dati yun ng mga friends pa. Sabi nila, Luna, makijoin ka naman dito. Tapos sabihin ko, masaya ako dito, kausap ko sarili ko. Hindi, pero yung time na yun, parang alam mo na dahil meron kang Panginoon, meron kang joy. Alam mo naman kasing blessing yung mga kapatiran mo sa paligid, pero at the same time, yung sinasabi nga rin kanina ni Pastor na magkaroon ka ng quiet time with the Lord. Kaya tingnan nyo, mag-spend kayo ng mas maraming oras sa Panginoon. Ewan ko na lang kung hindi pa lumakas yung mga pangangatawan nyo, hindi pa kayo maging masigla sa lahat ng mga ginagawa nyo. Kaya naisip ko nga na, siguro kaya din talaga si Bishop, parang 60 na siya. Ilang taon na ba si Bishop? Kung ilang taon man siya, basta senior na siya, di ba? Pero parang sinasabi pa rin, ang lakas niya pa din, ang ayos pa din ng mga na pangangatawan niya, di ba? Na parang kasi, the joy of our Lord is our strength. Na tuwing nag-rejoice tayo sa Panginoon, meron kasing, nagagawa yun sa buhay natin na hindi mo man daw ma-express sa mga taong masaya ako, kailangan ba makita niyo akong lagi nakangiti, laging tumatawa o humahagalpak. Pero sabi doon, tandaan natin na ang presensya ng Panginoon, totoo yun, yung meron talagang kagalakan, kalakasan, at saka sabi nga doon yung kapayapaan. Kaya sabi dyan, di ba, ito yung mga babasahin ko sa inyo sa Tagalog, yung 8:6, yung 6, 9, 10, 11 at 12. Sabi diyan, purihin si Yahweh ang dakilang Diyos, sabi ni Ezra. Itinaas naman ng mga taong kanilang mga kamay at sumagot ng Amen. Kaya di ba laging sinasabi din na dapat kapag may sinasabing verse sa atin, nag-Amen tayo kasi totoo yon sa mga buhay natin. You are claiming na itong verse na to para sa akin to Lord. Thank you Lord. Di ba yung mga ganon? Kaya sabi doon, nagsiyukurin sila at sumamba kay Yahweh. At the same time, nung sinabi yun, di ba, they worship the Lord. At sabi 9, nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, sabi doon nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin. Kaya di ba sabi doon, yung Word of God, sabi doon, it teaches us. Pero at the same time, dapat it builds us and changes us. Naintindihan? Hindi lang to head knowledge, hindi lang natin alam, kundi dahil alam mo yung dapat mong gawin, you will do it. Kaya nga sabi rin dito, di ba? Ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Sabi dito, ang araw na ito ay banal para kay Yahweh, na inyong Diyos. Kaya't huwag kayong malungkot o umiyak. Tandaan natin yon.
tapos alala ko din pala dati, merong ako naalala eh. Then, nung nasa NHA, parang nagkipray nga kami nun, tapos may mga narinig ako, sobrang hagulgul yung iyak, pero umiyak din naman ako nun. Parang sabi ni Lord, parang ginaganon niya kami, parang sabi ni Lord, tigilan niyo na yan, maging masaya ka na, okay na yung problema mo, okay na kayo, church, umayos na kayo, masaya na ulit, dahil nga, si Lord nga yung nagpapaayos ng mga bagay-bagay. Kaya nung naalala ko ito yung sinabi ni Ezra sa kanila na huwag kayong umiyak o malungkot. Sabi dyan, sabi nga doon, si Nehemiah si Nehemiah pala yung nagsabi noon, si Ezra na yung nagbasa. Tapos sabi dyan ng gobernador ni Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan at mga Levita, na nagpapaliwanag ng kautusan, sinabi nila sa mga tao, ito sila, sila full force, si Ezra at si Nehemiah, at yung mga ibang eskriba. Sabi doon, umuwi na kayo at magdiwang. Sabi doon, kumain kayo at uminom ng bagong alak, bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin, sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh, kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang nagpapalakas sa inyo. 11, ang mga taong bayan ay pinayapa ng mga Levita, sinabi nila sa mga ito, huwag kayong malungkot sapagkat banal ang araw na ito. At last, umuwing masaya ang lahat. Kaya nawa, pag uwi natin mamaya, sobrang saya natin dahil narinig natin yung Word of God. Upang magdiwang, kumain sila at uminom at binahaginan naman ang mga walang pagkain at inumin sapagkat naunawaan nila ang ipinaliwanag sa kanila. Kaya nga diba, yung sinasabi dito, nakita niyo yung kaninang verse, sabi doon, at ipinaliwanag ito sa kanila. Ganon din sa atin, diba? Ipinapaliwanag yung Word of God nang sa gayon, hindi lang siya maging word of words lang, na kung saan, sabi, yung word na yun yung sabi eh. Pero sabi doon, nagiging word of wisdom yun sa ating lahat. Dahil naipapaliwanag ng mga tao kung sino man yung ginamit ng Panginoon. At sabi nga dito, nung time ni Nehemiah, they celebrate with others, and sabi diyan, they are strengthened spiritually and filled with joy. Nung time na yun, sabi doon, hindi lang sila, kundi sabi doon na strengthened din yung iba. Kasi sabi diyan, at binigyan nila yung mga wala din. At sabi nga doon, magdiwang kayo sa araw na to. Kaya sabi nga, di ba, napapansin ba natin yung na sobrang, sabi doon, yung kagalakan natin kay Lord, na yung may mga, sa sobrang kagalakan natin sa Lord, may mga nagagawa tayong mga maraming bagay. Napansin niyo ba yun na, Lord, kung ako lang, parang kuwari ako laging isipin na, Lord, kung ako lang, hindi ko naman talaga to kaya. Pero dahil nga sa tulong ng Panginoon, dahil sa sobrang galak mo sa Panginoon, at siya mismo nagbibigay ng lakas sa'yo, nagiging maayos lahat ng mga bagay, at nakagawa ka ng mga extraordinary things, di ba, marami, dahil nga sa Panginoon mismo. At sa kaya nga sabi dito, sabi diyan na hindi natin naramdaman na parang nakakapagod, di ba, yung mga pag tinatanong nga, yung sinasabi na, yung mga pag-aayos nga, paglilinis, pag-outreach, pagpunta sa mga gantong lugar, yung parang iisipin ng mga tao na, grabe ang effort niya naman po, napunta pa po kayo dito para lang magturo. Tapos yung mga missionaries nga, di ba? Pero sabi doon, hindi nila alintala yung mga bagay na yon, dahil nga yung kagalakan ng Diyos, yung nasa kanila. At sabi rin dito, they enter in celebration that honor God, sabi doon, and allow Him to fill you with His joy. Kaya dapat ganun din tayo. We enter in the celebration, sabi doon, na magkaroon to honor God and allow Him, sabi diyan, na i-feel tayo ng Panginoon mismo ng kagalakan niya. Sabi nga dito, sabi diyan, being joyful in the Lord means having a holy joy. Tandaan natin, sabi doon, being joyful in the Lord means having a holy joy. Hindi lang sinabi na happiness yun, being happy in the Lord, kundi sabi diyan, maging joyful daw tayo sa Diyos. Na kung saan sabi doon, dahil yung happiness, sabi doon, yung mundo lang yung nakapag-create nun. Sabi doon, yung happiness, dahil lang yun sa mga happenings ng buhay nila. Pero diba si Paul nga, naalala nyo, sa last pa to, pero sabi nga doon, diba, yung sa Philippians 4:4, na sinulat niya, sabi doon, diba, lagi yung naalala ko yon na habang sinusulat daw yun ni Paul, hindi naman maganda kalagayan niya nung panahon na yon. Kung tututuusin, naghihirap siya. Pero saan niya nakukuha yung kagalakan na yon? Sa Panginoon mismo. Kaya sabi rin dito, ayan, sabi diyan yung pangalawa, hindi pala pangalawa, paki-next na lang po, nandiyan yon. Sabi diyan, joy is the quiet confidence of a great God who works for our good even if we can't see the way immediately. Sabi diyan, di ba, joy is the quiet confidence of a great God. Kaya nga, di ba, yung faith din, ganun din yun na kung saan, di mo pa nakikita, pero naniniwala ka na. Sabi nga dito, hindi mo pa natatanggap
pero nagkakaroon ka na ng kagalakan sa puso mo. Hindi yung sasabing quiet na yan, yung stillness, kakalmahan, yung sinasabi nga na, yung sinasabing, meron akong kapayapaan sa bagay na to. Naintindihan po? Sabi doon, kahit dahil alam nating kumikilos ang Diyos. Alam natin yung mga bagay na yon, di ba? At sunod sabi diyan, being joyful is not to be, self-centered. Ayun yung nakalagay yung J-O-Y nga, di ba? Naalala natin, di ba, gusto nyo maging masaya? Alam ko, tinuturo to dati Wala sa mga care group, lagi yan, uso yan. Yung mga ituturo yung Jesus first, others next, yourself last, di ba? Na kung saan yung sinasabi na, hindi to ako lang. Hindi daw yung pagiging masaya, try nyo daw na na kungari, ang tawag doon, sa isang sitwasyon daw, ang gawin nyo, awayin nyo lahat ng mga taong yon. Tapos sige, tumawa daw kayo. Tapos sa palagay nyo, ano kayang after magagawa nyo nun, di ba? Baka baliw na kayo nun. Kasi di ba, inawin nyo yung lahat, alam nyo hindi sila masaya sa'yo, pero ikaw, ang tawag doon, tapos ikaw lang yung masaya. Tapos isa pa daw na bagay doon, itry nyo din daw na na ang tawag doon, bigyan daw ng mga konting pagkain lang yung, sa circle nga, o sa mga light group nyo, di ba? Ito rin yung bigyan sila ng mga konting pagkain, tapos sa'yo pinakamarami. Ay, joke, naalala ko si Kaina kasi nakita ko siya. Hindi, pero sabi doon, di ba, tingnan natin kung maging masaya ka, na totoo, di ba? Kasi sabi nga doon, yung mga worldly pleasures, di ba, sabi doon, it is all, sabi dyan, temporal. Ibig sabihin, maging masaya ka, dami ko kayong nakain ngayong araw. Pero after nun, wala na. Di ba yung mga pagkakataon na ganun? Tapos naalala ko din dati, yung mga pinagpapalit ko yung mga bagay na yung celebration na birthday sa labas, tapos mag-service o kaya i-meet ko ang Panginoon, sobrang delight yun. Naku, sabihin na, dami naming kinain, tsaka ang sarap, ang ganda ng lugar na yun. Pero dahil ko naisip na, hindi, mas masaya pa rin kausap ang Panginoon. Mas masaya pa rin kapiling ang Diyos. Kaya diba, alam niyo yung ganong mga joy, kapag daw ganun na naranasan niyo sa buhay niyo, doon niyo na talaga masasabi na hindi ito self-centered. Kasi alam ko yung kasayahan na to, yun Alam niyo ba, sabi doon, yung kasayahan niyo, na nakikita rin yun sa iba. Na kung saan dahil yung kasayahan na yun, ipinapakita mo yun sa mga ibang tao. Kaya nga, diba, sabi dito, Jesus first, unahin mo si Lord. Tingnan lang natin kung hindi kayo maging masaya. Di ba, naalala ko yung mga sinasabi namin dati, nung mga high school pa kami, okay lang yun, kahit magalitan kami pagka sa prayer meeting, pag uwi namin, masaya pa din kami. Kasi, ano man yung pagalit nila, alam naman namin na nakatagpo namin ang Diyos. Tsaka ako talaga dati, hindi ko maunawaan, nasa tricycle na ako, nag-aalala ako, nagot ako kay mama, kay papa, ganyan. Pero sa loob-loob ko, ang saya ko pa din, tapos naalala ko yung preaching, naalala ko yung kantahan, tsaka sabi ko, kaya pag uwi ko ng bahay, kahit anong sinasabi nila, parang, alam mo yun, okay, tapos pag tutulog na ako, ang saya ko pa din. Kasi yun nga yung kagalakan na bibigay ng Diyos. Tapos, ayun din, di ba, yung sinasabing others next, na unahin din natin yung iba, di ba? Kaya nga, di ba, napansin niyo yung yung mga pagtulong nga sa iba. Yung dati nga, yung nag-outreach din, tapos lagi sinasabi nila, grabe, ang saya pala talagang tumulong sa iba, ang saya palang maganto, maganyan. Kaya nga sabi, kapag daw nalulungkot ka na, sama kang outreach, di ba? Kasi pag nakita mo nga, hindi lang kasi makikita mo yung katotohanan na sa outreach pala, yung mga taong nandoon, parang they are needful, na parang makikita mo, grabe, parang minsan yung pagkakataon, same lang naman kaming tao, same lang naman din yung sitwasyon na minsan wala, minsan meron, pero dahil meron kang Diyos, parang sila, ang hopeless ng mga pangyayari sa buhay nila. Kaya pag binahagi mo nga sa kanila yung nalalaman mo, o mismong kagalakan ng Diyos, diba, nagiging masaya ka din, at the same time, kasi nakikita mo, nagiging masaya sila. Sunod, sabi rin dyan, being joyful, sabi dyan, our duty is to rejoice, and even, sabi dyan, ang duty natin, sabi dyan, to rejoice. And sabi naman dito, and even sorrow for sin. Siyempre, pag nagkasala naman tayo, di ba, tandaan natin na dapat talaga humingi tayo ng tawad sa Diyos, magrepent tayo. Sabi dyan, pero it not hinders, sabi dyan, our joy in God. Tandaan natin na kapag nalaman mo na yung kasalanan mo, kapag nasabi mo na, Lord, sorry, patawarin niyo po ako, talagang iniyak mo yun sa Panginoon, dapat ang kasunod nun, nagiging masaya ka na, nagiging maayos ka na. Sabi doon, dahil sabi nga din, but rather lead us, sabi dyan, and prepare us for it. Na kung saan, para saan, lead us and prepare us for it, para sa rejoicing naman. Dahil alam mo na ang Diyos, nagpapatawad siya, na ang Diyos hindi niya lang hahayaan na
sabi nga dun, di ba, yung morning daw, yung weeping may come at night. Pero sabi dyan, but sabi dun, joy comes in the morning. Na after mong umiyak, after mong sabihin yung mga bagay ito, dapat hindi daw tayo mag-end na parang ang lugmok pa rin, malungkot pa din, ganito pa rin yung nangyayari sa buhay. Kaya sabi dito, God gives us occasion to rejoice. Naalala niyo yun? Sabi doon, God gives us occasions to rejoice. Kaya nga, di ba yung sinasabing, count your blessing, name them one by one. Di ba? Yung parang kapag naiisip mo, Lord, ano yung pagpapasalamat ko? Kaya tama talaga, yung pag-testimonial night, huwag yung puro yung mga kalugmukan natin, yung mga kinakwento natin, di ba? Na parang may mga pagkakataon, dapat pag sabi mong, nagkaganto ko, pero salamat sa Diyos. Kasi ganyan-ganyan, nagkulang kayo, pero salamat sa Diyos. Kasi siya yung nagbigay, di ba? Dapat daw yung mga ganun, hindi natapos yung testimony daw natin na puro kalungkutan. Parang wala bang ibinigay ang Diyos sa'yo na mga pangyayari o sitwasyon sa buhay mo to rejoice. Kaya nga, di ba, nung time ni Nehemiah, sabi dyan, di ba, the season of celebration. At alam natin na kapag celebration, di ba, masaya yon. Hindi yun kaya nga pag alam natin may celebration, sabi nga, di ba, nakikiselebrate tayo sa mga taong nag-celebrate. Kaya tapos ganun din naman naman tayo, nakikisorrow din naman sa mga taong sorrowful, di ba? O mga nalulungkot, gano'n. Pero tandaan natin, di ba? Dapat talagang mga Kristiyano, dapat masabi talaga yung totoo na yung sinasabi ng kanta na hindi mo natin madalas kinakanta dito yung ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Dapat talagang nasasabi yon sa buhay natin. Kaya sabi dyan, maraming pangyayari sa mga buhay natin na dapat tayong magalak sa Panginoon. Kasi pag inisa-isa natin yon, magpupuri tsaka magpapasalamat ka talaga sa Diyos. Na parang ngayon, bago matapos tong buong, di ba yung kanina sabi ni Verna na kung saan sabi niya natapos yung Psalms, na pinupuri ang Diyos, di ba? Tapos ngayong June, dapat matapos din tong June 30 ngayon, di ba? Na kung saan, na pinupuri din natin ang Panginoon for what? Things that He had done in our lives. So kung saan, may marami siyang ginawa Kaya nga had yung mga past things na nangyari o ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi dito, being thankful, sabi dyan, brings and leads you, sabi dyan, to be happy. Or sabi dyan, to be joyful. Kaya nga diba, sabi doon, yung mapagpasalamat ng mga tao, sila talaga yung, nagiging masayahin. Kaya tandaan natin, kung ikaw daw, lagi mong iniisip na, bakit kasi ganito lang natanggap ko, siya ganun. Bakit kasi ganyan-ganyan. Yung tuwing kayo, kumpara mo daw yung mga bagay na yun, sabi doon ka lang nagkakaroon ng doon mo lang biglang naisip na bigla ka nalulungkot. Kaya nga sabi, di ba, sabi din ni Paul, ang natutunan niya daw na maging kontento, di ba? Saan daw? Sa buhay. Kasi alam niya, lahat ng yon, ang sitwasyon ng buhay niya, ang Diyos ang may gawa. At sabi doon, sa lahat ng sitwasyon na yon, pupurihan niya ang Diyos, anuman yung mangyari. Kaya nga, di ba, sabi rin dito, ano naman daw yung nagpapalungkot sa tao? Ayan, sabi nga dyan, di ba, may mga pagkakataon, sa atin, alam natin, may mga pagkakataon na nalulungkot naman talaga tayo. Tama? May mga pagkakataon na talagang, parang di mo maintindihan asan yung saya, asan yung kagalakan sa puso mo. Pero sabi dyan, ang nagpapalungkot daw talaga sa tao is number one, yung pinaka daw talaga ay yung kasalanan. At tandaan natin, pag tayo talaga, nakagawa tayo ng kasalanan sa Diyos, sobrang lungkot talaga ng naranasan natin. Lalo na kung ikaw Kristiyano kang malalim, lalo na kung ikaw talagang Kristiyano na nakilala mo ang Diyos. Kaya may mga pagkakataon na yung mga naisip ko din kasi yung mga nag-backslide. Tapos pag inaano ko sila, parang iniisip ko, ano ba yung ganito, ano ba yung ganyan. Parang iniisip ko kasi ang lagi lang sasagot, kasi po nakakahiya naman po kasi bumalik sa Diyos Yung parang dahil ang dami niya nang natutunan, ang dami niya nang lalaman, alam niya na yung kasalanan na yon talagang nagpapadurog ng puso ng Diyos. Hirap na hirap siyang bumalik sa Diyos. Pero nakalimutan niya na ang Diyos pala ay Diyos na mapagpatawad. Na ang Diyos pala, siya yung nagre-restore sa mga buhay natin. Kaya sabi, di ba, wag nating hayaan na na maging malungkot daw tayo dahil lang sa mga kasalanan. Sabi diyan, people were wounded with the words of the law that were read to them. Ito yung kala Nehemiah. Muna sabi, sige, paki-next po. Sabi diyan, the law works death. Sabi diyan, and speak terror, shows men their sins and their misery and danger because of sin. Sabi diyan, yung law works death. Bakit daw? Sabi ito, bakit? Dahil nga sabi doon, di ba, naalala niyo yung time din ni Jesus? Sabi doon, di ba, kahit sabi doon, sabi nga doon, kahit maghihirap, sasakit yung mga tao, yung mga Pariseo lagi nang sinasabi na after sila sa law. Sabi pa rin nila na bawal magpagaling, dahil Sabbath day ngayon. After sila sa law. Pero alam natin, di ba, we're done in that dispensation. We're in the dispensation of grace.
nasa biyaya at habag na tayo ng Panginoon ngayon. Kaya ibig sabihin, may mga pagkakataon man ang Word of God, sabi doon, yung law of the Lord, sabi doon, it will break your heart dahil alam mong nagkasala ka. Pero sabi doon, hindi yun para lumayo ka sa Diyos. At sabi nga rin dito, and it speaks terror. Sabi diyan, shows men their sins and their misery and danger because of sin. Sabi diyan, marami. Sabi doon sa law of Moses nga, di ba? Pag binasa nyo yun, naalala nyo yung pag binasa nyo yung Pentateuch nga, di ba? O kapag nagkasala si ganito sa kapwa niya, ganito gagawin niya. Kapag ito naka-open kay ganito gawin niya. Yung mga ganong mga bagay, di ba? Pero sabi doon, yung mga law na yun, di ba? Sabi nga, yung law daw, sabi doon, hindi daw sabi doon, hindi daw natin sinusunod yung law na yon. Ang sabi doon, di ba, na yung sinusunod daw natin yung law kasi naligtas na tayo. Pero mahirap daw kasing gawin yung ginagawa mo yung law na yon o sinusunod mo siya, pero hindi ka paligtas. Kaya nga isipin niyo yung mga pagkakataon na na kumari, bakit may mga taong ang hirap naman basahin ng Bible ang hirap naman sundin. Naalala ko nga dati sa amin sabi sa mga friends, ayoko, saan yung church nyo? Doon, sa maraming bawal. Parang kala mo, totoong maraming bawal. Pero ang totoo, dahil nakikilala mo ang Diyos, nakikita mo, hindi ito bawal. Ang totoo, bawal ko itong gawin kasi it will break me. It will destroy me. Kung sabi doon, kundi masisirain nun yung buhay ko. Pero ang totoo, hindi yun bawal. Sabi nga, di ba? Sabi nga ni Paul, hindi yun bawal kasi kung ikaw gusto mong masira buhay mo, go lang, di ba? Pero sa atin, di ko gagawin yan. Siyempre kasi gusto ko magkaroon ako ng buhay na ganap, perpekto at kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kaya nga, di ba, tandaan natin na kung saan sabi doon, dapat tayo daw na mga niligtas ng Diyos, sabi doon, we are, following that law because we know the terrible thing happens kapag hindi natin yon sinunod. Kaya nga tayo, di ba, lagi nating sinasabi sa kanila na ganito yung gawin nyo kasi pag hindi nyo ito ginawa, ganito yung mangyayari sa inyo. Kaya nga, di ba, bakit laging nag-warn? Bakit laging may warning? Sa church natin, di ba, kompleto, rekado nga daw yun Sabi dyan, meron dyang words of encouragement, words of correction or rebuke, di ba? At sabi dyan, words of love. Na kung saan, lahat yan, kahit yung judgment, di ba, itinuturo yun sa atin. Na kung saan maging balansyado or maging balance yung buhay natin sa lahat ng mga ginagawa natin patungkol sa Panginoon. And you will see, di ba, time will come, sabi nyo rin talagang, thank you Lord, kasi ganito yung ginawa mo sa akin. Kaya sabi din dito, sabi dyan, they wept to think how they had offended God and exposed themselves by their many violations of the law. Yung sa Nehemiah, they wept for themselves thinking or being guilty before God. Yes, oo, umiiyak tayo, humihingi tayo ng tawad sa Diyos, di ba? Pero sabi doon, hindi yun doon nag-i-end. Sabi niyan, tandaan natin, sabi nga yung sinasabi nga sa Psalms 126:5, di ba? Yung sabi doon, silang tumatangis habang nagsisipagtanim, sabi doon, hayaan mo na mag-ani ng napuspos ng kagalakan. Kaya pagkatapos noon, ng mga pagkakataon na yon, after mong turn from your sin, sabi doon, turn to God na. Pagkatapos mong iwan yon, may ka ng tawad sa Panginoon, Lord, i-restore mo ako, ayusin mo ako. Sabi doon, harap na tayo ulit sa Diyos. At sabi doon, continue to walk in His love. At sabi rin dito, sabi nga, ayan, dito na para tayo sa una. Sabi diyan, what these verses in Nehemiah means. Ayan, anong sinasabi ng mga verses na yan sa Book of Nehemiah? Sabi diyan, ng una, number 1, sabi diyan, they forbade people to mourn and weep. Sabi nga, this day is holy to the Lord your God, do not mourn or weep, for all the people had been weeping as they listened to the words of the law. Hindi ko sinasabi sa inyo na bawal umiyak. Hindi ko yun sinasabi sa inyo. Pero sinasabi dito, di ba, na kung alam mo na ang Diyos ang nagliligtas sa iyo, kung alam mo na ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kahit anong pangailangan mo, is there anything or any time or space in your life para umiyak ka ng umiyak sa bagay na yan? O magpakalugmok nga yung sinasabi ng mourn, di ba? At sabi dito, kapag nalaman talaga nating napakalaki ng kasalanan natin, nalulungkot tayo. Yan yung attitude talaga ng dapat ng mga Kristiyano, na pag nabasa nila yung Bible, nagbabago sila ng buhay. At sabi rito, at kinokorek tayo. Pero sabi na after nun, we must rejoice, kaya si Lord, pinatawad niya tayo, at di lang yun, save us. Tandaan natin yon. Niligtas tayo ng Diyos, at gusto niyang makasama tayo sa langit. Kaya tandaan natin kung ang Diyos, di ba sabi doon, He endured that cross, di ba sabi doon, kung in-endure ng Panginoon ni Jesucristo, di ba, yung cross na yon, dapat in our daily lives, in our Christian lives,
or life, dapat tandaan natin na ma-endure din natin yung mga yon. When we celebrate God's holy day, we must have a merry heart because it is the Lord's day. At sunod, letter B. Letter B naman, sabi dyan, be not sorry. Yun yung sinabi nila Nehemiah tsaka ni Ezra. Sabi dyan, Nehemiah said, go and enjoy choice food and sweet drinks and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Kaya sabi dyan, araw yun ng Diyos at ang Diyos natin ay hindi Diyos ng mga kalugmukan, hindi Diyos ng kalungkutan, sabi dyan kundi Diyos ng masasigla at ng kagalakan. Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi Diyos siya ng mga buhay. Buhay ang Diyos natin, di ba? At hindi siya Diyos ng kawalan, kundi Diyos siya na nagpapala. Kaya sabi dyan, rejoice for His joy is your strength. Kaya tandaan natin yung mga yan. Sunod, letter C, sabi dyan, hold your peace, neither be grieved. Diba, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung sabi doon, in our joy, sabi doon, nagkakaroon tayo ng calmness. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa taong yon na baka hindi siya masaya sa Panginoon. Kasi mag-isa lang to lagi o kaya ganito yung ginagawa niya. Hindi natin pwedeng husgahan yung taong yon kasi siya yung nakakaalam kung may kagalakan ba siya sa Diyos. At sa alam din natin, di ba, hindi rin naman pwede nating sabihin na itong taong to na sobrang saya, may kasayahan sa Diyos. Marami namang komedyante, di ba? Sabi nga ni Jobert, ni parang Jobert, ni Kuya Jobert, video niya. Sabi niya, di ba, na nagpapasaya daw siya ng mga tao, pero sabi doon, pero sa kanya, sa loob-loob niya, ang lungkot niya, di ba? Kaya ibig sabihin, na alam natin na tayo, masaya tayong totoo. Kasi nasa Panginoon tayo. At sabi doon, it will hold our peace. Na kung saan meron akong kapayapaan, meron akong kagalakan, kasi alam kong ang Diyos ay nasa akin. Kaya nga naalala nyo, di ba? Bakit yung mga martir nga daw, bakit kinakain na sila ng leon? Pero sabi doon, nakangiti pa din sila. Ayun yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos sa kanila. Tapos naalala ko nga din na parang sabi ko, okay lang, ang galing din pala, kasi tinuro din sa amin ng dati na, nung mga time na nilalapan na naman sila, yung kaluwa nila, nasa Panginoon na naman. Ibig sabihin, di ba hindi nila nararamdam yung mga bagay na yun. Kaya tayo, di ba, wala tayong ipag-aalala, wala tayong kahit anong bagay na, Lord, paano kung ganito? Paano yung kung ganyan? Sabi ng Panginoon, relax. Sabi niya doon, be still and know that I am God. Kaya nga, di ba, pag totoong may kapayapaan sa atin, may totoong kagalakan. Naintindihan ko? Kaya sabi doon, yun yung una, yun yung mga sinabi sa kanila, mga pinorbade, mga pinagbawal. At ngayon, pangalawa naman, sabi dyan, they commanded them to testify their joy. Tayong mga Kristiyano, we are commanded to testify our joy. Dapat ang joy ng Panginoon, nakikita yun sa buhay natin. Huwag natin kayahin yung sinasabi nga ni kay Bong Saking, hindi ko na maalala kung ano yun. Yung parang sinasabi nga na patay daw ang Diyos sa kanya. Kasi lagi siyang, sabi doon, yung may kinento nga siya, di ba? Nasabi doon, bakit daw? Dahil nga, malungkot siya, yung lagi nakikita, parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Kaya dapat, di ba, sa atin, hindi dapat daw ganon. Dapat talagang matestify na masabi rin ng mga tao sa paligid mo, grabe, Kristiyano nga siya, grabe, totoo yung Diyos sa buhay niya. Kasi alam natin, di ba, sabi doon, let's put on, dapat lagi natin yung ginagawa tuwing morning, kaya nga pinipraise, tsaka pinaworship natin ang Panginoon, pinapurihan natin siya, tsaka talagang nag-thank you tayo sa Kanya. Nang sa gayon, di ba, every time that we thank the Lord, every time that we praise Him, di ba, we put on the garments of praise, na kung saan yung garments of praise na yon ay yun yung nagbibigay kagalakan sa atin. Kaysa daw maglagay tayo ng spirit of heaviness sa mga buhay natin. Kaya pagising pa lang sa umaga, ano man yung nangyari, di ba? Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Lord, sa araw na to. At thank you, Lord, sa mga gagawin mo at mga katagumpayan na gagawin mo sa araw na to. Kaya nga sabi sa Psalms 35, for hunger lasts only on a moment, but His favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Kaya pag morning na, sabi doon, tandaan natin, we need to rejoice. Tandaan natin na dapat na meron ka ng kagalakan sa puso mo. Just testify yung kagalakan ng Diyos sa buhay mong yon. At sunod, sabi dito, Psalm 71:23, sabi dyan, my lips will shout for joy when I sing praise to you, I whom you have delivered. Sabi niya sa Tagalog, habang ako'y tumutugtog, ay sisigaw ng may galak, masigla kong aawiting ako'y iyong iniligtas. Dapat, di ba, lagi natin yung sinasabi, ako ay ligtas, di ba? Kaya nga lagi kinakata natin yung lagi, I am redeemed. Alam natin na ang buhay ko ay ligtas, di ba, sa Panginoon.
At sabi dyan, ito naman daw, ito mabilis na to, ito naman daw yung mga dapat na response natin, sabi dyan, ng mga niligtas ng Diyos kung nalaman na natin ang sinasabi sa aklat ng Nehemia. Sabi dyan, pagdating sa kagalakan ng Diyos. Sige po, pakibaba. Yan, sabi dyan sa pangalawa, our joy must be seen in this. Ayan, dapat nakita yon sa ating lahat. Ito, i-take note natin itong mga to. Una, sabi dyan, the joy of serving. Sabi sa Psalms 102, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Sabi nga, di ba, serve the Lord with gladness. Na kung saan, sabi nga dito sa Tagalog, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya, at umawit ng may tuwa. Kaya nga sabi, di ba, na tayo daw, we are called, sabi dyan, next po, sabi doon, to serve. Tandaan natin, we are called to serve, at sabi dyan, we are saved to serve din. Na kung saan, di ba, pag naligtas ka, hindi lang ikaw. Kundi sabi doon, dapat, pag naligtas ka, darating ka na sa pagkakataon that you serve the Lord na. Sabi din, you serve the Lord, at the same time, you are serving then for others. Naintindihan natin na kung saan, sabi dito, when you serve God, it is not hard to give God's praise. Tandaan po natin yung mga bagay na yan, na kung saan, dahil lingkod ka ng Diyos, sabi nga kayo na yung pinaalala sa atin, di ba? Na sabi doon, we are His servant. Dapat lagi niyo yung naaalala sa mga puso nyo. Nang sa gayon, we are His servant, pero praise God, kasi ang Diyos, hindi siya yung master na ang tawag doon, aapihin ka, kundi siya yung master na tuturuan ka niya. Kaya ibig sabihin, di ba, I'm serving the Lord, pero alam ko, hindi ko pa alam tong mga gagawin kong to, pero salamat sa master tsaka teacher ko, kasi alam kong ituturo niya yon sa akin. Kaya tandaan natin na kung naglilingkod tayo sa Diyos, hindi talaga mahirap na purihin ng Panginoon. Dapat nga doon sa mga pagpupuri, ay sa mga paglilingkod natin, na-honor ang Diyos. Yung alam nyo sa ginawa nyo yon, kaya nga mula nung narinig ko din yung sinasabi na sa mga paglilingkod ko na, paglilingkod mo na na parang walang pag-ibig, paglilingkod mo na parang hindi naman talaga ginaglorify ang Panginoon, dahil ko talagang pinagpipray na, Lord, tulungan mo po ako na sa paglilingkod kong to, sa mga tinuturuan ko, sa mga pupuntahan ko, tulungan mo ako, Panginoon, na pag idinaan to sa po, yung mga paglilingkod na to, maging totoo to, na kung saan hindi dahil sa mga tao, kundi alam ko naglilingkod ako sa nag-iisang Diyos na dakila sa lahat. Yung laging sinasabi, di ba, sa Bible, sabi sa 1-to-1 din yan, di ba, yung maging, sa Lordship yun, di ba, maging audience of one nga daw tayo, di ba, na kung saan, ako ay, nakatingin ako sa inyo, pero ang pinakatinitingnan ko, si Lord mismo, na siyang kumikilos sa buhay ko. Na parang, bakit hindi ka napapagod na gawin tong mga bagay na to? Bakit kahit nakakapagod naman talagang gawin, kung tutuusin, yung mga pagkilos, nakakapagod talaga yon. May mga pagkakataon din, sumasakit din naman likod ko, na kailangan ko ding mahiga, magpahinga, ganon. Pero alam kong, habang ginagawa ko yung mga bagay-bagay na yon, ang saya ko, kasi alam kong yung kagalakan ng Diyos, at saka siya yung nagbibigay ng kalakasan sa akin. Kaya after nun, doon ko na maramdaman, ay nakakapagod pala. Pero thank you Lord, kasi ginawang matagumpay yung mga bagay na to. Yung mga ganong magkakataon, di ba? Kaya sabi dyan, the more cheerful we are in our religious exercises, the more we shall abound in them. Tandaan natin na yung mga religious exercises na yan. Ayan po yung mga pag-serve natin sa Diyos. Ito po yung mga pagsimba natin, mga pag-extend natin ng help sa mga tao. Dapat sabi doon, it will abound in us. Dapat hindi daw tayo makikita na, ito kaka-outreach na to, ang tanda na niya, tsaka anong tawag doon? Mukha ng kulubot yung mukha. Dapat di daw ganon. Dapat nakikita pa din na parang grabe, yung laging sinasabi. Ako, mas gusto ko yung sinasabi sa akin na ang bata mo pang tingnan. Sabi ko, okay na to sa akin, kaysa naman sabihin, yung ayan na edad mo, ang tanda mo namang tingnan. Huwag naman yung ganon, di ba? Kaya pero sabi nga doon, hindi dahil sa mukhang mature yung itsura. Yung iba kasi, yung tumanda na lang dahil nga sa kalungkutan talaga yun. Ang totoong sekreto talaga ng mga baby face, joke lang. Ano sabi doon? Yun? Dahil lagi kang masaya. Kaya kayo, mag-alala kayo sa lahat ng ginagawa nyo. Kaya may hadang mag-isip dahil wala naman, joke lang. Tapos sabi dito, sabi dyan, ito may tanong ako sabi ko dito, masaya ka ba sa ministry na kinakabilangan mo? Do you still seeing this as ministry or duty na lang? Tandaan natin, magkaiba yung duty at saka yung
ministry. Magkaiba yung calling at saka yung career. Tandaan po natin yung lahat. Kaya sabi doon, kapag career na lang yan, kapag duty na lang yan, mag-fail ka at saka mapapagod ka. Pero kapag alam mong calling yan at saka ministry mo sa Panginoon, alam mong ginagawa mo yon ng buong puso mo at alam mong meron kang kaakibat o merong kaagapay na Diyos na tumutulong sa iyo. Ganun ayun yung nakakatuwa sa Panginoon, di ba? Na nakikita niya na habang naglilingkod ka, nandito rin siya at sinasabi niyang kaya mo yan at tutulungan ka niya sa mga bagay na yon. Kaya nga, di ba, lagi dapat natin sinasabi na, Lord, salamat sa kagalingan kasi alam kong kalooban mo yon dahil marami pa akong gagawin para sa'yo. Dapat ganun lagi natin sinasabi, di ba? Kaya pag may sinasabi, hindi ka ba napapagod dyan? Kalooban ng Diyos tong gawin ko yung mga bagay ito. Kaya hindi niya ako binibigyan ng sakit kasi binibigyan niya ako ng kalakasan na gagawin ko pa yung mga bagay na yun. Kaya dapat ganun lagi tayo. Huwag tayong malugmo kung pagod na ako, ganyan-ganyan. Sabi ang tawag doon kung dapat daw uma-absent din yung mga lungkot, dapat yung mga pagod, uma-absent din yun sa atin. Hayaan natin yung strength ng Lord, yung maging present sa atin, sa araw-araw ng buhay natin. At sabi nga ni David, di ba, makatagalog ng pangalan ni David, David Wilkerson, sabi niya dito, sabi niya, ang tunay na delight o kasayahan ay, sabi doon, coming to Him first. Ano daw? Ang tunay na kasayahan, coming to Him first. Kaya sabi doon, para kanino ka ba bumabang? Hindi, joke lang. Para kanino ka ba naglilingkod? Narinig ko kasi yun sa devotion ng, joke lang. Sino kaya yun? Hindi, pero sabi doon, di ba? Para kanino ka ba naglilingkod? Kaya ibig sabihin, kung alam mong, maglilingkod ako ngayon sa Panginoon, dapat you come to the Lord first. Tandaan natin yun, ha? Dapat katulad ni Jesus, di ba? Mag-minister siya sa mga tao, kaya meron siyang quiet time with the Lord. Sabi doon, sa madaling araw talaga nanalangin na siya. At sabi doon, sa kinabukasan, sa kinaumagahan, pagtilaok ng manok, pagdating ng alas 8, hindi ko alam kung anong oras siya umaalis. Pero sabi kasi sa amin, 3 to 6 o 3 to 7, parang 4 to 5 hours nga nag-pray si Jesus, di ba? Yung say, baka alas 8 na siya naging minister sa labas, di ba? Pero di ba, pagkatapos nun, talagang kakaiba yung paglilingkod na ginagawa niya. Kaya sa atin, di ba, lagi nating tandaan na in our service to the Lord, sabi doon, must be Him. Mali pala ako, hindi pala sin. Must be Him is the reason and motivation. Lagi natin tandaan, para to kay Jesus, para to kay Lord. Oo, ginagawa din natin yan para sa tao, at the same time, mas greater yung sa Panginoon. Kasi, bakit ka nasabing para sa tao? Kasi, di ba, may mga pagkakataon na hindi ka naman uutusan ng mga i-outreach mo na, i-outreach nyo kami, kailangan namin si Jesus. Ibig sabihin, pupunta ka doon kasi alam mong kailangan nila ng tutulong sa kanila para mapalapit sila sa Panginoon. Kaya nga, di ba, in our service to the Lord, lagi na yung magkasama. Highest ang Panginoon, at sabi doon, level naman yung mga tao. Kaya nga, di ba, mahirap talagang maglingkod na mahal ko ang Diyos, pero di ko mahal yung mga taong nasa paligid ko. Kaya tandaan natin na sa paglilingkod sa Diyos, kailangan, mas great talaga yung sa Diyos. Kasi mahirap kung ile-level mo lang ang Diyos sa tao, kasi hindi naman siya Diyos. Ang tao ay tao, ang Diyos ay Diyos. Tandaan natin yon. Pero tandaan natin, dahil to the highest level, tsaka talagang majesty ang tingin mo sa Panginoon, you honor Him with all reverence, talagang napaglilingkuran mo yung mga tao na kung saan kagaya ng ginawa ni Jesus nung nabubuhay pa siya. Naiintindihan po? Kaya nga sabi sa Ephesians 6:7, sabi dyan, wala. Wait lang, babasahin ko itong Tagalog. Ayan, meron pala. With good will, doing service as to the Lord, not to men. Sabi dito, di ba, gawin ninyo iyan nang sabi dyan, may nakakita man o wala. Tandaan natin yun, ha. Dapat maging faithful ka. Meron nakakita o wala, gagawin ko ito para kay Lord. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo. Tandaan natin yun, ha. At buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi daw sa papuri ng tao, kundi saan? Dahil tayo yung mga lingkod ng Diyos. Kaya kaya naisip ko na, hindi naman ang Diyos tuwing sabi nga doon, hindi ka talaga makakaroon ng audible voice na pag nag-preach ka o kaya nag-share ka dito, ang galing-galing mo talaga, very good. Hindi daw ganon. Pero alam mo ba, makikita mong, parang lagi mo nasabi na, Lord, kahit malungkot yung mga tao sa paligid, titinan ko nga kung totoo yung sinasabi nila. Joke lang, nakangiti naman sila.
Nasabi doon, di ba, kahit parang kalungkot ng mga tao sa paligid, parang, Lord, di ko ba binigay best ko? Share ko naman talaga yung word of God eh. Pero sabi doon, sa loob-loob mo, sabi diyan, there is stillness, there is calmness, there is joy, na Lord, I do it with all my heart, I do it with all joy sa paglilingkod ko sa iyo. Kaya ganun daw yon. Kaya sabi diyan, maglingkod kayo ng may masayang kalooban, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Naiintindihan ko? Kaya pag may ginawa ka sa taong to, hindi mo yun sa kanya ginawa, kundi ginawa mo yun sa Panginoon. Ginamit mo nga lang yung taong yon para ang tawag doon, para magawa mo yung gusto mong gawin sa Panginoon. Di ba sabi nga, paano natin ipapakita yung pag-ibig ng Diyos? Paano natin susuklayin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, di ba? Doon sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi di ba, hindi naman talaga natin totally na hindi na makakailanganin ng Diyos yung peace offering na ibibigay natin sa Kanya, na kung ano-ano man, yung tulong, hindi naman kailangan ng Diyos ng tinapay na ibinibigay natin sa outreach, ng mga inumin, di ba? O ng mga bigas, damit, kung ano mang gamit, di ba? Pero habang ginagawa natin yun sa kanila, nalulugod ang Panginoon kasi nakikita ng Diyos na grabe, ganito talaga nila ako kamahal. Dahil ganito nila minamahal ang kapwa nila. Naintindihan po? Kaya sabi sa Colossians 3:23-24, and whatever you do it heartily as to the Lord, not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord. Tandaan natin yung last, sabi dyan, for you serve the Lord. Sabi doon, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod. Ayun yung sinabi ko kanina, di ba? Verse yun. At hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran nyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Nakakatuwa to, di ba? Na parang tumulong ka na nga sa iba, parang nagkaroon ka na nga ng joy sa puso mo, pero meron ka pa rin gantimpala na matatanggap sa Panginoon. Kung ano yung mga pagkakataon yung pag nakakapanood nga ako ng mga It's Supernatural, yung meron nga daw doon, yung narinig ko rin yun sa iba, na parang sabi doon, meron nga daw doon na sabi doon, Lord, kumpleto na yung gamit niya, yung bahay niya dito sa langit. Ano na gagawin natin dito? Tapos sabi nga doon, di ba, sabi doon, ibigay na doon sa lupa. At nang sa gayon, di ba, yung inheritance ng Diyos, di ba, nakikita yun, nagre-reflect yun sa mga buhay natin. Ito yung mga nagkukumpleto na yun ng kagamitan natin sa langit, ng bahay natin doon, di ba? Ito yung mga ginagawa natin na patungkol lamang po sa Panginoon. Kaya sabi doon, kung gagawin ko to para lang magpakitang gilas, para magpasikat, ay mamimigay ako sa mga pulubi, marami nakatingin tao ngayon. Kung ganun lang daw, sayang lang, kasi baka hindi kahit pa ako daw, walang naidagdag sa'yo. Pero di ba, kaya nga, di ba yung sabi doon, yung private na ginagawa natin sa Panginoon, ayun talaga yung pinaka nagmamatter. Yung sinasabi din kanina, di ba, sasabihin ko sana, Bishop, ni Kuya Hem, ni Pastor, di ba yung sabi niya doon kanina, na kung saan yung dahil nga iningatan natin yung private life natin, di ba? Alam natin na nag-manifest sa outward. Na kung saan dahil nag-pray ako ng mabuti, talagang tumawag ako sa Diyos, ayos yung devotion ko, nag-manifest yun outward. Na kung saan may mga pagkakataon nga din sa buhay mo, na parang kahit ako personally, may mga pagkakataon na parang dinidiscourage ka, may mga tao nagdi-discourage sa'yo, may mga tao nagsasabi ng ganito, pero thank you kay Lord, kasi parang pag iniiyak ko na yun kay Lord, tapos talagang mabubuhayan ka na ulit, i-strengthen kaya sa bagay na to. Parang hindi mo maisip na, di ako magsisimba dyan, bala yan. Di ako magpapakita ngayong discipleship, kasi ganito ako ni Hindi ako mag-prayer meeting, kasi ganyan-ganyan siya. Yung mga gano'n, na parang, may mga pagkakataon like, na parang nakasettle yun, na parang pag ayos yung devotion mo, may mga nang-away man sa paligid mo, alam mong, kahit wala kang masamang ginawa, pupunta ka pa rin ng church, kasi alam mong, ayos naman talaga ako kay Lord eh. May mga pagkakataon lang na pwede mo rin namang sabihin, Lord, sorry, kung meron man sila nakitang mali sa'yo. Minsan ganun din talaga yun eh. Minsan i-accept mo lang talaga na may mga mali ka nga. Kaya ayun, bakit ko ba yun sinabi? Pero yun, sabi nga, dami sinasabi, taga na, ilang page ba to? Ay, joke na. Sabi dyan, nasa letter A, number 1 pa lang po tayo. Sabi dyan, ng sub 2. Sabi dyan, consider, bakit daw tayo mag-serve the Lord? Sabi dyan, bakit daw tayo magkakaroon ng joy of serving? Sabi dyan, kasi you consider natin yung alin daw, how great things
He has done for you. Yung mga malalaki at magandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sabi dyan, only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart. For consider, alalahanin natin what great things He has done for you. Yung lagi mong maaalala na pag may mga nag-ano sa'yo, may mga nag-discourage sa'yo, lagi mong alalahanin na ito ang si Lord, si Lord nga mismo, in-encourage niya ako sa bagay na to eh. Kung may mga sitwasyon sa buhay mo na, Lord, tulungan mo kung makaalis na dito sa sitwasyon na to. Parang alalahanin mo, yung dati kong ang problema eh, tinulungan ako ng Panginoon doon. Kaya dapat daw, di ba, alalahanin natin, hindi yung mga kalugmukan natin. Ang alalahanin natin, yung magagandang ginawa ng Diyos sa atin, nang sa gayon daw, makapagpatuloy ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Yung sinasabi nga dun sa isang example ng sa 1-to-1 din yun, yung sabi sa kanya, hindi ko alam kung sa forgiveness ba yun, forgiveness nga ata yun. Sabi doon, binigyan daw ng notebook yung magkaaway. Sabi nung isa sabi niya, sige, ngayon, itong notebook na to, ito sa isang notebook, isulat mo dito lahat ng mga ginawa sa yung mga ganda ng kaibigan mong yon. Tapos ito naman sa isang notebook, isulat mo naman dito lahat ng mga pangit na ginawa niya sa iyo, yung mga hindi niya ginawang maayos. Tapos ngayon, nung tinignan niya lahat yan, ang nakita niya, ang kapal nung ang dami niyang naisulat dun sa kabilang na mga nagawa sa kanya ng kaibigan niya kaysa dun sa mga mga pang-offend ng ginawa ng kaibigan niya sa kanya. Ganon din sa atin, di ba? Dapat tandaan natin, ang Panginoon wala naman siyang, sabi nga, sa Panginoon walang problema, di ba? Hindi naman siya yung nagbibigay ng problema. Ang totoo, ang Panginoon, sabi nga ni Corrie ten Boom, sabi niya din, di ba, meron siyang plans, not problems. Kaya ibig sabihin, di ba, dapat lang natin, kaya tayo magiging magagalak, kasi we consider all those great things na ginawa ng Diyos sa akin. Tapos parang lagi mga maaalala na, ang Diyos, ganito siya sa akin, kaya dapat lagi akong maging thankful sa Kanya sa mga gantong ginagawa niya sa buhay ko. Kaya tandaan natin, nasabi doon, bakit daw tayo magkakaroon ng joy of serving? Dahil i-consider natin yung great things na ginawa ni Lord sa buhay natin. Sabi diyan, remember what God has done for you so that you may move ahead with gratitude. And you can serve Him with all your might. Count it joy if you are a part of God's doing. Kaya tandaan natin yon. Kaya nga sabi, di ba, sa mga paglilingkod din natin sa Diyos, sabi doon, maging thankful tayo kasi it is God's doing. Sabi, it is God's doing, but He used you to do that thing. Tandaan nyo yun ha, kaya tandaan natin, it's not my doing, but it is God's doing, that's why I can do these things. Naintindihan? Sunod, letter B naman, sabi dyan, serving God completely changes your natural mind. Sabi dyan sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, sabi dyan, which is your reasonable service sa Kanya, sa Panginoon. At sabi nga rin dito, di ba, bakit daw tayo magkakaroon ng joy sa paglilingkod natin sa Panginoon? Kasi sabi doon, dahil alam natin na it will change our mind. Napansin nyo o naalala nyo rin ba nung unang, kumari yung mga bago o kahit matatagal na, naalala nyo ba yung mga pagkakataon na parang may mga pagkakataon, ako lagi itong sinasabi na, Lord, hindi naman ako karapat-dapat dito eh. Kung mga pagkakataon, i-assign ka na Sunday school teacher, i-assign ka sa mga ganong bagay, tapos iniisip mo, hindi naman ako karapat-dapat sa bagay na to, hindi ako kasing galing ni ganito, hindi ako kasing galing ni ganyan, pero lagi mong maaalala yung sinasabi dyan na it is your reasonable service for the Lord. At sabi dyan, it change sabi dyan, your mind. Na kung saan yung natural mind mo na nagsasabing di mo yun kaya, sinasabi ng Diyos sa spiritual, sabi dyan, kaya mo yun. Kasi ang Diyos mismo yung gagawa nun sa buhay mo. May mga pagkakataon, di ba, na ma-amaze ka, na grabe, nagawa ko to, nakapagturo ako sa mga gantong tao. Dati, 2 tao lang, di ko na matiis. Ngayon, dami-dami nila naturuan mo. Yung mga ganon, dahil nga, sa Diyos mo to, ginagawa. Kaya sabi dyan, huwag kayong sabi nga dito, sige, basahin ko yung sa 2. Sabi dyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ito lagi lang itong kino-quote yung verse na to kapag, huwag kayong makijoin sa mga worldly ha, huwag ganyan. Pero sabi nga dun, di ba, meron kasunod yan, sabi niyan, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap, sabi na kalooban niya. Na sabi doon, di ba, na upang maunawaan daw natin. Hindi lang not to condemn the world, not to condemn them, o yung mga taong yon, the unbelievers,
Pero sabi doon, but to renew your mind. Na kung saan alalahanan natin that we are serving, na kung saan alam natin na tayo din, nagkasala din. Na tayo din, ganun din tayo. Yung mga nakikita natin na mga worldly pa ngayon, nakikita natin hindi pa ligtas, sabi doon, ganun din tayo. Kinuha lang din tayo ng Diyos sa miry clay. Sabi doon, mula sa putik na yan, ng kalugmukan at kasalanan, doon lang din tayo kinuha ng Diyos. Kaya ibig sabihin, di ba, nag-serve tayo sa Panginoon, sabi doon, tandaan natin na na lagi nating alalahanin, yung sinasabi na dapat natitiis natin yun Kasi tayo nga, ganun din naman Na parang tayo nga, ganito rin naman dati, tiniis lang din ng Diyos na magbago tayo, tiniis lang din ng mga leaders natin na magbago tayo, na ang sa gayon, magkaroon ka, sabi doon, ng completely, sabi doon, yung magkaroon nga doon ng mabuti, ganap at saka kalugod-lugod na na kalooban ng Diyos sa buhay natin, o mismong perfectness ng buhay natin. Kaya sabi doon, tuwing naglilingkod tayo sa Diyos, bakit tayo maglilingkod na may kagalakan? Kasi it will change us. Hindi it will change them. Mali daw yung prayer natin na lagi sa Lord, baguhin mo na sila. Ang totoo, tuwing nakikita mo daw yung mali nila, sabihin mo, Lord, baguhin mo na po ako. Kasi ang totoo, ang Diyos, alam natin na tayo din, nakita rin ng Diyos yung mga kasalanan yun sa atin before. Pero anong ginawa ng Diyos? Sabi doon, inantay niya na magbago tayo. Kaya ibig sabihin, dapat nare-renew yung mind natin. Sabi diyan, that natural mind will be changed. Na Lord, nagmaglilingkod ako sa iyo, Lord, hindi man ako tanggapin ang mga taong to. Taguan man nila ako paulit-ulit. Pag tinawag ko sila, okay lang Lord, ginagawa ko to para sa iyo. Yung mga ganung mga pagkakataon, hindi yung, di ba wala ko dyan, huwag kang maligtas. Dapat daw, di daw ganun yung attitude nating mga Kristiyano. Ayaw yung, huwag daw tayong naging Jonah, na Lord, ano makasalanan yung mga yun, ililigtas mo lang pag humingi ng tawad. Huwag daw ganon. Na dapat lagi nating tandaan na ang Diyos, inantay din tayo. Kaya tandaan natin, we serve God because it changed our natural mind. Sabi doon, with full gladness, kasi kagalak-galak naman talaga. Nakakatuwang isipin na grabe ganito ako dati, pero ngayon, binagawa ko ng Diyos. At sabi sa paglilingkod kay Lord, sabi diyan, ay nagdadala at nagbabago ng mga maling kaisipan. Tinatama nito ang nais mo hanggang wala ka nang naisin kundi ang paglingkuran ang Diyos at ang nais o kalooban nyo ang iyong magawa. Sabi diyan, we do this service out of gratitude that our sins have been forgiven. Tandaan natin yun, di ba? That our sins have been forgiven. At sabi diyan, we should joyfully give ourselves as a living sacrifice for His service. Kapag naglilingkod tayo sa iba, sabi doon, alam natin na merong kakaibang joy ng ang dulot nun, di ba? Kaya nga, tandaan natin na sa pag-serve natin kay Lord, talagang na talagang meron talagang, sabi nga doon hindi lang daw nag-glorify ang Diyos, or sabi doon, kapag nga daw may tao tayong pinaglingkuran, sabi doon, naniniwala sila na totoo yung Diyos natin. Kaya ibig sabihin, hindi lang sila sa'yo naniniwala, mas pinaka-pinaniniwalaan nila ang Diyos. Kaya nga daw sumusunod sila. Kaya nakakapag-add-ons ng mga maliligtas o ng mga taong maliligtas o makakarating ng langit dahil nga dun sa paglilingkod na ginawa mo. At sabi doon, that's tulong yun ng Diyos. Don't boast anything, kundi but the Lord only. Sabi niya, we must be willing to devote our time to His service. Tandaan natin, serve the Lord with gladness. Sabi niya, and we must be willing. I-devote talaga natin yung mga oras natin sa Panginoon. Talagang, sinasabi ko din talaga sa inyo, wala talagang, kahit ako na-testify, na ano ko na yun, na-experience ko na yun, naalaman ko na talaga na kung saan, kumari, pag may mga pagkakataon na maglilingkod ako, para dito sa mga tao, or para sumahod ako, kumita ako ng ganito, o maglilingkod ako sa mga tao ng libre at ginagawa ko sa Panginoon, mas pipiliin ko yon. Naalala ko dating pa to, yung about sa tupad din yun Pero wala akong problema sa mga ganun Parang sabi nga din kasi, parang may nag-chat nga sa akin na kung gusto ko daw bang sumama sa tupad, ganyan, para daw kumita, wawalis-walis lang daw, picture-picture, yung mga ganun pagkakataon. Tapos ako naman, kasi chat yun, nasin ko na, alam mo sabi, sinner, re-replyan mo. Di ko sinabing pag-iisipan ko muna, kundi ang ginawa ko talaga, sabi ko, oo, na-excite pa ako, di ba? Kasi kikita pala akong 8K doon, 8K nga po ba? Di ko alam kung magkano, basta sabi ganon. Di umawa ako, di ba? Kinagabihan, nag-pray ako, sabi ko kay Lord, kung kalooban niyo man po to, alam kong magiging maayos to, tas ganyan. Kasi kinabukasan, dadalhin daw yung ganito, ganyan. Wala ko nung mga yon. Pero sabi ko, Lord, magiging maayos, magiging ganyan kapag talagang kalooban mo. Tapos sabi ng Lord sa akin, sabi niya,
Ay, hindi, nakikipagtalo pa ako kay Lord. Sabi ko pa sa kanya, Lord, magawalis naman daw dun eh. Tapos nagawalis din naman talaga ako sa church. At saka ginagawa ko naman tong mga ganyan-ganyan, di ba? Parang di naman siguro ako mapapagod sa mga ganon. Tapos parang sinabi ng Diyos sa akin nun, sabi ni Lord, sabi niya, kayo ba ginagawa yung ginagawa mo sa church? Sabi ko, para sa'yo po. Tapos, sa loob-loob ko, ganun yung sabi ko sa Panginoon, na parang bata na, Lord, sorry, parang ganon. Tapos sabi niya, kayo mo gagawin yung magawalis mo dun sa labas? Hindi na ako sumagot. Tapos parang sabi ko na lang kay Lord, kaya parang kinabukasan nun, ako na hindi pala. Tapos parang naisip ko nga na, Lord, parang sabihin na iba, sayang naman yung kikitain mo dun, wala ka nang gagawin yun na nga lang Parang may part sa akin na sinabi din naman, prinamis din naman ng Panginoon sa akin na, ako ang bahala sa iyo. Prinamis din naman ni Lord, magkano yan? 8K? Lalampasan ko pa yan. Kaya may mga pagkakataon na sabi ko nga sa paglilingkod ko sa Diyos, sabi ko, hindi ko naman, parang wala naman talaga akong kinikitang kahit ganito, ganyan, wala akong nililibreng mga taong ganyan, ng ganito kalaki, yung mga ganong bagay. Pero may mga pagkakataon na kinumpara ko yung nagatrabaho ko sa mundo, tsaka nagatrabaho ko sa Diyos, nakita kong mas lobat. Tutuloy ko, ayan. Palitan kong battery. Okay. Praise. Ayan, di ba? Nalimutan ko tuloy ko. Hindi, pero ayun nga, di ba? Nakita ko yung mga time na yun, nung nagtatrabaho nga ako, pagod din talaga ako. Totoong pagod. Kasi nasasabi ko yun, kakapagod naman. Ganto, ganyan. Tapos naalala ko pa, parang yung kinikita ko nun, di naman talaga ganun, din talaga kalaki, tsaka nakakatulong Kaya nung time na yun, nung nagsabi na ako kay Lord na, Lord, di na magtatrabaho sa mundo, ikaw na po bahala sa akin. Kaya parang itong mga pagkakataon na ganito yung ginagawa ko, parang makita man ng iba na parang wala naman talaga akong ginagawang ganito parang wala naman akong kotse, wala naman akong magandang bahay, di ba? Pero alam ko, meron akong malaking kayamanan na nagmumula sa Diyos. At siya mismo yung treasured possession ko. Siya mismo yung kayamanan na meron ako. Tsaka nakita ko sa buhay ko na parang hindi niya ako pinabayaan sa mga ganitong bagay. Na kumari pag-iisipin ko kasi na, kapag may kikitain ako, pwede ako mangutang sa mga tao, babayaran lang kita, susunod sa sahod ko, ganyan. Pero dahil alam kong wala akong kikitain, hindi, antayin ko si Lord na magbigay sa akin ng mga ganong bagay. Naintindihan. Tapos sabi nga doon, di ba? Sabi diyan, devote our time, sabi diyan, with the Lord talaga. Na kung saan yung ginagawa nyo yan, precious yan sa Panginoon Yung ginagawa nyo para sa Kanya, precious yun para sa Kanya. At siya mismo yung magsusukli nun sa inyo. Pero yung ginagawa natin sa mundo, alam natin na sinusuklian na yun ng mundo. Kaya di ba, tandaan natin na mas piliin natin. Kaya nga di ba, sa mga working, talagang testimony ko nagtatrabaho ako Pag prayer meeting sa NHA, Thursday, nag-prayer meeting pa ako ng Wednesday dun sa main. Kasi talagang mas kailangan ko yun Kailangan ko na makarinig ng Word of God, kailangan ko maging malakas kasi buong 8 to 5 akong magtatrabaho. Kaya laging ganun, di ba? Kaya laging tandaan, devote yourselves to the Lord. At your time talaga sa Kanya. At letter C, sabi dyan, because our labor, wala palang you, is not in vain. Sabi dyan, di ba sa Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Tandaan natin, di ba? Nasabi doon, we serve the Lord with gladness, sabi dyan, joy of serving, dahil nga alam natin na lahat ang ginagawa natin, sabi doon, is not in vain. Hindi yun sabi doon, hindi lang daw yun nothing, kundi yung mga ginagawang yun, sabi dyan, talagang ino-honor ng Panginoon sa atin. Kaya sabi dito, don't let discouragement over an apparent lack of result keep you from working. Do the good that you have opportunity to do, knowing that your work will have eternal results. Tandaan natin, yung mga yan, meron niyang eternal na results. Kaya, may mga pagkakataon na, sabi nga, di ba, kailangan ba kapag ginawa mo to para sa Panginoon, kailangan ba laging sasabihin, antayin ko nga yung sabihin, ang galing ko naman dito. Hindi daw ganon. Kasi si Lord mismo, di ba, yung mag-reward sa atin. Antayin natin yung eternal na resulta nun, di ba? Yung reward mismo ng Diyos sa buhay natin. At sabi dyan, it includes working in His vineyard, sabi dyan, yung pagsaserve natin sa Diyos, o yung vineyard na sinasabi na yon, yung church mismo. Helping the church and loving one another. Naintindihan? Nandito ka sa church para sabi doon, to help one another and to help the church. Ako, sabi ko rin talaga yung naalala ko kasi si Eva nga.
Si Eve, sabi doon, di ba, ano daw yung name meaning niya, di ba? Si Eve, sabi doon, helpmeet daw siya, di ba, ni Adam. Nasa isip ko rin, sabi ko kay Lord, nung sinabi ko sa kanya na, Lord, sa inyo na ako maglilingkod, kaya parang sinabi ko din kay Lord na, Lord, gawin mo akong helpmeet ng church. Na kung saan, Lord, tulungan mo ako na maging kagamit-gamit, tsaka maging tulong din talaga sa church. Na parang hindi yung isa pa ako sa mga papasaway, isa pa ako sa mga tuturuan pa ng ganito, to take initiative, dahil alam kong si Lord yung magtuturo sa akin ng mga ganun. Kaya tayong lahat na nandito, di ba? Sabi darating yung time, nagiging leader tayo, naging leader kayo, di ba, mga kabataan. Sabi doon, di ba, o kahit yung mga leading servant, dapat matawag talaga natin na yung helpmeet ng church, na mismong si Lord, di ba, masasabi niya sa atin na ikaw ka partner ko sa paglilingkod ko. Yung mga ganong mga pagkakataon, di ba, parang ako na-appreciate ko ang Panginoon, na parang sabi ko, Lord, thank you kasi walang kaagaw yung oras ko sa'yo. Walang kaagaw na sinong tao, walang kaagaw sa gantong bagay, kasi talagang gusto kong masabi ng Panginoon na basta ikaw, partner tayo. Tulungan mo ako na ang tawag doon yung para madagdagan yung yung mga taong maliligtas. At the same time, tutulungan ako ng Panginoon para magamit na ako for that thing. Kaya dapat maging ganun din daw lagi tayo sa mga paglilingkod na ginagawa natin. Kaya sobrang, sabi doon, it is joy, di ba? Talaga, sa pag-serve sa Panginoon. Kung ganun talaga, kung pure joy yung meron ka sa Diyos. Pangalawa, sabi dito, the joy of giving. Ayan, ngayon, ito naman yung joy of giving. Sa atin madalas, di ba, yung alam natin sa joy of giving, ito lang yung pagbibigay financially. Pero yung joy of giving na yan, sabi dyan, in all aspect ng buhay natin. Giving your time, your efforts, sabi doon, yung, kahit nga daw yung moral support, di ba? Tapos giving your life to the Lord. Di ba? Sabi nga dito, giving the Lord glory. Na kung saan dapat daw yung mga buhay natin, it gives glory to the Lord. Na masasabi mo talaga na, Lord, ako, gusto ko po, talagang pangarap ko talaga na makapagbigay talaga ng kaluwalhatian sa Diyos. Yung laging ganon. Tapos sinasabi nga dyan, di ba, sa 1 Thessalonians 5:14, ito yung mga weak yung sinasabi na, help the weak. Sabi dyan, as we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and destructive. Encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone. So, diba, sabi dyan sa Tagalog, mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mga mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. Kaya tandaan natin, diba, sa joy of giving natin sa Panginoon, ginagawa natin yung parang same lang din ng joy of serving, na kung saan sabi doon, we help the weak. Kaya tuwing nag-extend tayo ng help sa kanila, napapurihan natin ang Diyos sa mga buhay natin. Dahil nakikita nila na sa pamamagitan mo, sabi doon, mapagbigay din pala ang Panginoon. Kaya ibig sabihin, di ba, bakit kaya may mga itinuturo sa atin na yung Diyos naman talaga hindi siya maramot, di ba? Hindi siya madamot sa mga hinihingi natin, di ba? At sabi nga rin sa mga pagbibigay, nakailang testify, nakailang challenge na kapag nagbigay tayo sa Lord, talagang pagpapalain niya tayo, yung binigay mo more than that, yung kayang ibigay ng Diyos sa'yo, di ba? Kaya sabi nga dito, di ba, dapat hindi na daw inuutusan o pinipilit yung mga, magbigay na kayo, magbigay ka ng buhay mo, magbigay kang oras mo, dapat hindi na daw ganon. Kaya sabi doon, di ba, na dapat nagkakaroon tayo ng joy of giving. Kasi in that giving na ginagawa mo sa Panginoon, talagang alam mong ikaw mismo yung nag-benefits. Di ba? At the same time, alam niyo yun, yung parang naglaan lang naman ako ng oras sa bagay na to Pero parang may kakaibang kasiglahan, may kakaibang kasayahan yung nagagawa mo. Kaya sabi, nangyayari sa buhay mo. Kaya sabi dyan, when we give, sabi dyan, we get insight into how God feels. Ano daw? Kapag nagbibigay pala tayo, nalalaman din natin kung ano yung nararamdaman ng Diyos. At sabi nga dito, di ba, we understand why He's so delighted. Bakit ang saya ng Diyos to give us His love? And we share in His joy and the satisfaction of blessing others. Kaya tandaan natin na kapag pala nagbibigay ako, ganun pala yung kagalakan ng Diyos tuwing binibigay niya rin ako ng kagalakan niya. Tuwing binibigay niya ako ng pagmamahal niya, tuwing na-extend pala ng Panginoon, tuwing binibless ako ni Lord sa financial ko, tuwing binibless ako ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay ko, nararamdaman ko din na ganun pala kasaya. Kaya tandaan natin, di ba, dapat maging delight natin yung mga gantong mga pagbibigay. Sabi dyan yung joy of giving. Kaya sabi dito, letter A, sabi dyan, bakit daw may joy of giving? Kasi it is more blessed to give than to receive.
Ayan, di ba? Sabi diyan sa Acts 20:35, "In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive." Kaya tandaan natin na mas mas blessed, mas mapagpala, di ba? Yung alin daw, mas masaya na magbigay kaysa nga daw tumanggap. Kaya di ba tandaan natin sa pagbibigay natin talagang merong kaakibat yun na kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Tuwing nagbibigay tayo, kakaiba yung blessing ng joy. At the same time, di ba, hindi natin nalalaman na sa mga pagbibigay natin sa mga taong yun, di ba, nakikita natin na ito lang naman yung binigay ko sa Kanya, pero binalik ng Panginoon ng great pa doon, di ba? Kaya kuwari sa mga nag-seat faith din, di ba, na ang ginagawa talaga doon, sa mga nag-seat faith na yun sa'yo, pinag-pray mo din talaga sila. Tapos at the same time, pinapurihan mo ang Diyos. Tapos magugulat yung may mga mag-chat sa'yo pinag-sit-faithan mo na sasabihin, ate, ano yung binigay mo? Naging ganito, naging ganyan. O kuya, ganyan, di ba? Kaya ibig sabihin, tandaan natin na talagang sa pagbibigay natin, hindi tayo talo. Sa pagbibigay natin, more blessing pa nga yung natanggap natin. Pangalawa, sabi dyan, the joy of giving, sabi dyan, kapag nagbibigay tayo, God is pleased. Tandaan natin, and do not forget to do good and to share. Sabi dyan, to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Natandaan natin na tuwing nagbibigay nga rin tayo, di ba, sinishare natin yung mga bagay-bagay na meron tayo sa iba, binibigay natin. Yung lagi ng testimony ng mga ibang tao ng mga tao-tao, di ba, na parang sinasabi nila na nagbigay sila ng mga gantong damit nila, di ba, tapos napapalitan nyo ng bago. Kasi sabi nga doon, di ba, na alam natin na bukod sa napiplace pala ang Panginoon, nagbibigay pa siya ng so much than that, di ba? At sabi dito, sabi nga dito, di ba, may mga tao ba tayong kilala na masaya silang nagbibigay? Bakit daw? Kasi nalalaman nila, nalulugod ang Diyos sa mga ginagawa nila. Bakit may mga tao, bakit dito sa church natin, di ba, ang mabentang yung pag-outreach. Mabenta talaga yun, kala mo binibenta. Networking, hindi, joke lang. Na parang ang dami talagang sumasama sa pag-outreach, di ba? Kasi sabi nga doon, na sa mga ginagawa natin yun, di ba, sa mga pag-ibigay, sa mga pag-extend na ginagawa natin, nakikita natin na tayo mismo, alam nating, parang meron sa loob-loob mong sinasabi ng Diyos na, yung sinasabi na, very good, good job, parang naalam mong, na-please mo yung Panginoon sa bagay na yon. Okay po? At sabi dyan, letter C, kaya sabi doon, magkakaroon tayo ng joy of giving kasi we freely receive. Tandaan natin na libre lang natin itong natanggap. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only one and only Son, and that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sabi naman sa Matthew 10:8, heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons, freely you have received, freely give. Sabi niya dun, sinabi yan ni Jesus sa yung sa Matthew 10:8, di ba? Na kung saan, dahil libre natin itong natanggap, dapat libre din natin itong binibigay. Kung nga sabi nga, di ba, ano yung mga natatanggap natin daily? Ano yung mga time, kaya nga sabi, di ba, yung oras natin, yung araw natin, o yung oras nga, hindi natin yun pangmamayari. Kaya ibig sabihin, kung libre yung ibinigay ng Diyos, yung 24 hours sa buhay ko, dapat talagang nilalaanan ko rin ang Diyos sa mga bagay na yon. Hindi ipagdadamot ko na buti, parang pwede naman talaga sabihin ng Diyos, buti nga binigyan pa kita ng araw ngayon eh. Pero hindi niya yung sinabi, di ba? Na kung saan ko tutuusin, kuwari sa mga workaholic masyado, yung Monday to Saturday na nagkatrabaho, tapos o kaya inaabot pa ng Sunday, di ba? Yung mga ganon, na parang binigyan ka ng Diyos ng oras na yan. Pero sana naman, sabi doon, dahil freely mo yan na-receive yung oras na yan, you freely, sabi doon, give. Ano yung give na yon? You give time to the Lord. Tapos ano naman yung freely you receive at saka you freely give. Ito naman yung word of God, di ba? Yung salvation ng Diyos, yung salvation para na binigay ng Diyos, tandaan natin, libre natin yung naligtas na nakamtan. Meron bang nagsabi sa inyo, magbayad kayong 20 para magkaroon kayo ng kaligtasan dyan. Di ba nalala niyo yung kay Martin Luther, yung sa indulgences or indulgence, ano man tawag doon? Di ba sabi daw doon sa Catholic na church na pinag-aanuhan niya, sige para mapunta kayo ng langit, maghulog kayo dito, yung mga ganun, di ba? Tapos anong ginawa ni Martin doon, di ba? Ang ginawa niya, hindi siya doon naniwala. Hinanap niya talaga, meron bang ganun na magbibigay tapos sa Bible, na magbibigay para maligtas? At nakita niya doon, wala. Sabi nga doon, no works, kahit kayamanan, wala daw makakabili ng kaligtasan na yon. Kaya sa atin, di ba, dapat yung mga natatanggap natin,
sa Panginoon at binibigay din talaga natin sa Kanya. At the same time, ibinabahagi natin sa iba. Yung na-receive natin na kaligtasan mula sa Panginoon, dapat hayaan din natin marami ding maligtas dahil naligtas ka din. Kasi mga pagkakataon din na basta yun, nalimutan ko na yung sasabihin ko kanina. Pero ayun, kaya sabi doon, di ba, tandaan natin, God gave His Son. Na kung saan, di ba, yung lagi nating maaalala na kung saan libre nating natanggap yung kaligtasan na yun. Kaya dapat tayo din mismo, wag tayong magdamot sa Diyos sa mga oras natin, sa mga araw, sa mga anumang meron tayo. Ang totoo naman kasi wala ka naman talagang may pagmamalaki sa Panginoon, wala naman talaga akong pagmamalaki sa Kanya, wala ka naman ding masabi na, Lord, ito precious to sa akin. Kundi, di ba, sa lahat ng yon, di ba, wala yun eh. Wala yun lahat ng yon. Kundi sabi doon, si Lord lang mismo may magiging precious talaga sa'yo. At sa pangatlo, sabi diyan, the joy of living. Yan, sabi diyan sa the joy of living, sabi diyan, living for God's best. Dapat namumuhay tayo, sabi doon, for God's best. Hindi sa best ng kasama ko, ng magulang ko. Pero alam natin, di ba, bakit daw may mga pagkakataon na sabi doon, nabubuhay ka para sa Panginoon, pero may mga nare-receive yung pamilya mo. Bakit sa buhay mo, may mga napagpapala din sa paligid mo? Dahil kasi ibinigay mo yon sa Panginoon because you are living for God's best. May mga pagkakataon, hindi naman ako isipin mo, or ng mga tao, ng mga naglingkod sa Panginoon, hindi naman talaga sila nag-effort ng mga ganon para maging maayos buhay ng gantong pamilya niya. Pero di ba, may mga pagkakataon nakikita niya, biglang maayos yung buhay ng pamilya niya, nagiging ganito yung buhay nila, o ng kapwa nila, di ba? Dahil nga, they are living for the Lord. At sabi rin dito, di ba? Sabi diyan sa John 15:11, I have told you this, so that may joy be in you and that your joy may be complete. Nasabi diyan, di ba? Sabi nga dito, na yung joy na yun, di ba? Nagiging, sabi doon, buo sa atin nga daw, malubos ang ating kagalakan. At yung pagkagalakan na yun, di ba? Alam nating matatagpuan lang natin sa Panginoon. Kaya nga, di ba, kanina sa umpisa pa lang, sinabi ko na sa inyo, di ba? Yung mga nakita natin ng mga pictures, sabi doon, kala natin magibigay yun ng joy, pero ang totoo, hindi talaga. Mga temporal lang yun. Kaya sabi doon, di ba? True joy transcends the rolling waves of circumstances. Sabi dyan, kung talagang meron kang totoong joy, sabi dyan, in your living, ano man yung problema, sabi doon, it will roll away. Kaya nga sabi sa kantang Jesus is the Rock, di ba? And He rolls my blues away. Kasi alam natin na yung mga problemang yan, lahat ng mga foes na yan, mga kaawit, kung ano-ano man, sabi doon, because I am living for the Lord, I have the joy that comes from Him. Sabi dyan, joy comes from a consistent relationship with Jesus Christ. Kaya gusto niyo makatanggap ng totoong joy, consistent relationship with Jesus Christ. May mga pagkakataon na wag na tayo tumalikod pa sa Panginoon. Gawin mong consistent yan. Kung nagsimba ka ngayon, nag-prayer meeting ka ngayon, next prayer meeting, andito ka ulit, at lahat ng mga gawain, at maging consistent ka sa mga bagay na yun. Kasi alam natin na joy comes from the Lord. At sabi dyan, the joy of living with Jesus daily will keep us level-headed no matter how high or low our circumstances. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Nagiging constant yung joy natin, di ba? Sabi doon, meron mang sobrang bigat na problema, meron mang sobrang liit na problema o malaki, sabi doon, lahat ng yun, ang tawag lang yun ng Diyos ay problema. Pero sabi doon, pero merong tawag ang Diyos sa Kanya. Ang tawag sa Kanya ay Great God. Naintindihan? Sabi nga doon, minsan nagiging pader na daw sa atin yung mga problema natin. Pero sa likod ng pader na yon, makikita mong may napakalaking Diyos na talagang tumutulong sa akin. Kaya ganun yung joy na dapat meron tayo. Sabi yan, holy joy will be oil the wheels of our obedience. Ano daw? Holy joy will be oil the wheels of our obedience. Tuwing meron pala tayong pure joy, may tatawag tayong joy talaga na nagmumula sa Panginoon, ang bilis nating ang tawag doon, ang bilis nating mapaglingkuran ang Diyos. Ang bilis nating masunod yung mga sinasabi niya. Na parang may mga pagkakataon na out of that joy na binibigay ng Diyos, nagagawa mo na pala yung mga sinasabi ng Diyos sa buhay mo. Kaya sabi diyan, sa living, sabi diyan, the joy of living, letter A, sabi diyan, no one will take our joy from Him. Kaya tandaan natin, bakit tayo meron joy of living? Kasi walang makakapag-alis sa atin ng kagalakan ng Diyos. Sabi nga, sa Tagalog ng 16:22, gayon din naman kayo, sabi diyan, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli tayong magkikita
at mag-uumapaw ang inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ni naman. Ano daw? Ang kagalakang hindi maaagaw ni naman. Kung ang kaligtasan, di ba, may mga pagkakataon na tinetest tayo dyan ng kaaway, di ba? Sabi doon, may mga pagkakataon, kaya nga may verse sa Bible na, sabi doon, yung work out your salvation, di ba, with fear and trembling. At yung joy na yun, inaagaw din yun sa atin ng kaaway. Pero tandaan natin, sabi dyan, itong joy na to, na mismo sa Diyos, sa Panginoon ha, sabi dyan, hindi maaagaw ni naman. Kaya magkaroon nawa tayo ng kagalakan na nagmumula sa Diyos. Pangalawa, sabi dyan, you lack nothing. Ang saya, di ba? Ang sayang mabuhay, na alam natin we lack nothing. Sabi dyan sa James 1:2-4, we lack nothing in everything. Pag sabi kasing we lack nothing na yan, sa lahat ng aspeto ng buhay mo yan. Sabi diyan, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sabi doon, magalak. Nakakatawa, di ba? Isipin na, pag dumaranas pa ng mga pagsubok, kailangan magalak pa din. Sabi diyan sa verse 3, dapat ninyong malaman na patatag, sinusulat ko, sa English na nga, saan yun? Because the testing of your faith, ayun pala. Sabi nga dyan, di ba, na sabi nga doon, pinapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At ang apat, sabi yan, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ayan yung joy of living natin sa Panginoon, that we lack nothing. Sabi yan, talagang sabi doon, dahil nga alam natin na, Lord, itong mga circumstances, itong mga problema, itong mga bagay na to, dahil nga napagtagumpayan natin yun at naging puro, totoo, at saka sabi doon, yung testing ng faith natin, nag-produce ng perseverance, diba? Naging persevere ka sa bagay na yon. Ano daw sabi? Nagiging matatag daw tayo. Nang sa gayon, ang sabi doon dyan, naging ganap tayo at sabi doon, mawalan ng, sabi nga doon, hindi tayo magkulang. Kaya sabi doon, sabi dito, consider it pure joy. Ayan yung you lack nothing. Kaya, the joy of living, sabi dyan, you lack nothing. At plus na lang, sa letter C, sabi dyan, you are secure. Sabi nga sa Psalm 16:9, babasahin ko sa Tagalog, kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Tandaan natin, di ba, na bakit daw tayo magkakaroon ng joy of living? Sabi doon, kasi ligtas ka. Sabi sa Tagalog nun, di ba, sabi doon, ligtas at panatag. Ibig sabihin, sabi doon, you have security in the Lord. Talagang secure yung buhay mo kung nasa Kanya nga talaga tayo. Sabi doon, bakit ka magsasaya sa buhay? Kasi secure ka. Sabi nga dito, maraming mga tao, mga insecure sila, di ba? Maraming mga tao, iniisip nila, may seguridad ba? Kaya nga ang daming insurance sa mga nabuo, di ba? Pero tayo, hindi tayo after sa mga yon. Hindi tayo doon nakaasa. Kasi ang inaasahan natin, yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya tandaan natin, kapag may mga pagkakataon na, Lord, ito bang sitwasyon na to? Ito bang gagawin kong to? Kalooban mo ba? Basahin natin yung Bible. Dito nyo malalaman nyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay nyo. Walang pagtatalo kung sa Bible nyo mismo kukunin yun. O kukunin, babasahin yun. Sabi kasi, di ba, marami daw mga tao, ang dami nilang alam, kayang mag-quote ng kung ano-ano sa Bible. Pero tandaan natin, pag binabasa daw natin yung Bible natin, dapat daw, it leads us sa faith natin. Dapat lalo naging matatag yung pananampalataya natin. Huwag daw nating sabihin na, magagaling ako, sabi sa Bible, by His stripes, I am healed. Pero punta ka sa doktor, teka lang, papagamot muna ako. Hindi daw gano'n. Anong klaseng pananampalataya? Meron tayo kung gano'n tayo. Secure nga tayo sa Diyos, di ba? Kaya ibig sabihin, panghawakan mo yon. Kaya nga yung sinasabing, according to your faith, be it unto you. Kaya tandaan natin, sabi diyan, David's heart was glad. He had found the secret of joy. Sa Psalms, ito kasi yung sinabi niya sa Psalms, di ba? Sabi diyan, true joy is far deeper than happiness. We can feel joy in spite of our deepest troubles. Sabi diyan, happiness is temporary because it is based on external circumstances, but joy is lasting. Tandaan natin yan, because it is based on God's presence within us. Sabi nga, di ba, yung sa verse nga din na in His presence, there is fullness of joy. Dapat lagi talagang sa presensya ng Panginoon tayo kumapit. At sabi nga, di ba, we should build with joy. Sabi diyan, a Christian must be known as a happiest being having God in their lives. Dapat maging ganun tayo. At sabi nga, filled with joy because it is a holy day. Tandaan natin, pag nasa Panginoon tayo, it is a holy day.
Daily is a holy day with the Lord. What a day of rejoicing being with the Lord. Kaya sabi dyan, joy, sabi dyan next, arising from our interest in the love and favor of God and the token of His favor. Ano daw, yung joy na yon, di ba? Sabi doon, it arise. At sabi doon, sabi nga rin dito, nakakakuha tayo ng love and favor sa Panginoon. At sabi dyan, the joy of the Lord is your strength. Tandaan natin yon. Maging, sabi doon, maging reality na yun sa atin. Maging totoo na yun sa atin. Tandaan natin yung wala na yung magsasabing, nakakapagod naman yung gantong bagay sa Panginoon. Sabi, tandaan natin, sa Panginoon, hindi. When the world, sabi dyan, were first declared to them, when the word of God, to them they wept, but when they understood them, they rejoiced. Tandaan natin yung finding at length, precious promises made to those who repented and reformed. Tandaan natin yun, merong promises, hindi lang promises, sabi doon, kundi precious promises. Sabi doon, made. Para lang saan? Sa mga taong nagrepent at saka na-reform. Nabago yung buhay dahil sa Panginoon. Sabi dito, the joy of serving, giving, and living is a time to celebrate. At sabi dyan, and give gifts. Sabi dyan, when you serve, sabi dyan, you serve God and others. When you give to God, sabi dyan, and to others. And when you live for God and for others. Tandaan natin yon. Sabi nga, di ba, sa Bible na walang tao daw ang namamatay para sa sarili niya lang at wala din namang taong nabubuhay pa para sa sarili niya lang. Kaya ibig sabihin nun, we live for God and for others. At sabi rin dito sa Philippians 4:4, sabi dyan, yung tinuro na lang ni Paul sa atin, sabi nga dyan di ba, sabi dyan, ayan yung verse, alam kong memorize niyo na. Memorize niyo na nga ba? Sabi dyan, rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Sa Tagalog, magalak kayo sa Panginoong palagi, sabi doon, at sinasabi ko, magalak kayo. Or sa ibang version, inuulit daw. Sige, paki-next na po. At sabi dyan, di ba, Paul teaches us an important lesson. Sabi dyan, our inner attitudes do not have reflect our outward circumstances. Tandaan natin, yung inner attitudes natin, sabi doon, it will not reflect saan daw sa outward na circumstances. Na ibig sabihin, may gulo ngayon, may pader, maglilingkod pa rin kami sa Panginoon. May pader dyan, magiging mas magagalak pa rin kami. Sabi nga, kung iniisahan ka nga daw ng kaaway, di ba? Di mas isahan mo siya. Tawanan mo ang problema, nang sa gayon nakita niyang wala siyang alas sa'yo. Dahil sa Diyos, ang huling salita. Sabi rin dito, Paul was full of joy because he knew that no matter what happened to him, Jesus Christ was with him. Diba, nakita nyo, sabi dyan, gusto napunta si Paul, na shipwreck na siya, nakulong, beaten, diba, or beaten, pero sabi doon, diba, ano man daw yung mangyari sa kanya, ano daw yung pinangahawakan niya, sabi niya, Jesus Christ is with me. Ganun din sa atin, diba, lagi ito sabihin na, Jesus Christ is with me, ano man yan, ano man yung mga pagsubok na yan, dadaan lang yan. Pero ang Diyos mananatili sa buhay ko. Sabi niya, if you haven't been joyful lately, ngayon napansin niyo ba, parang di ako naging masaya nung mga nakaraan. Tandaan niyo, you may not be looking at life from the right perspective. Kaya iniisip niyo na nagiging masaya pa ba ako? Masaya pa ba ako naglilingkod sa Diyos? Masaya ba ako nabubuhay para sa Panginoon? Masaya ko habang ibinibigay yung buhay ko sa Kanya? Sabi doon, kapag daw hindi mo ka na nagiging masaya, baka daw mali na yung tingin mo sa Panginoon. Kaya ibalik mo to ulit sa Diyos at sabihin mo, Lord, tulungan mo akong masabi na to serve the Lord with gladness. Sabi John, to give glory to God and give my best to God alone. Kaya sabi niyan, ultimate joy comes from Christ dwelling within us. Diba? Nakailang ulit yan. Ultimate, sabi niyan, joy comes from Christ. Sino daw ang Diyos? Hindi tayo naniniwala na ang Diyos, malungkutin siyang Diyos. Ang Diyos na meron tayo, masayahing Diyos. Kasi napakarami ng verse sa Bible na nagalak, diba? Nagalak ang mga tao ng Diyos dahil merong Diyos na tumulong sa kanila. Kaya kung itinuturo sa atin na magalak ka. Kung sinasabi sa atin na magpakasaya tayo sa Panginoon, magpakasaya tayo sa Kanya kasi alam natin that Christ is dwelling in us. Maging masaya ka kasi ipapakita mo sa iba na ang Diyos ko ay masayahin, ang Diyos ko ay totoo. Sabi, at last na lang, sabi diyan, at His second coming, we will fully realize, ito na yung pinaka-great joy. Sabi diyan, with this ultimate joy, He who live within us will fulfill His final purpose for us. Na kung saan, di ba, na kapag pagbalik ng Diyos
Sabi doon, ano daw, ipupulfill ng Panginoon yung ipinangako niya sa atin. Kaya nga 'di ba tayo, yung rapture, yung bagay na yun, 'di ba, yung pagbabalik ng Diyos, isang malaking kagalakan yun sa atin. Hindi lang yun basta escape, kundi alam natin na yung bagay na yun, talagang talagang masasabi mong mag-celebrate ka sa araw na yon. Knowing, di ba, na sinasabi doon, sa langit, walang iyakan, sa langit, walang kamatayan, pero sa langit, punong-puno ng kagalakan. At sabi doon sa langit, there is more delight than we know dito sa earth, than we have in this earth. And even sabi doon, na kahit yung ini-imagine mo, nakasayahan na pala to, iba pa yon. Na kung saan ito, masaya ka na dito, may mga pagkakataon, Lord, masaya na po ako dito. May mga pagkakataon, di ba yung sinasabi sa atin, huwag kang manatili dyan. Kung ngayong araw naging masaya ka, sabi doon, sabi nga, di ba, best is yet to come. At ano yung talagang ipine-prepare natin, ano yung nire-ready natin sa sarili natin? Lord, make me pure, make my life preserve. Nang sa gayon, pagdating ko dyan sa langit, yung kagalakan na yon na sinasabi ng Bible, talagang matatamasa ako. Though I do not know ano yung mga yon, hindi ko alam, Lord, ano yung mga makita doon, ano yung mismo itsura mo, ano yung kagalakan na madadala sa akin pag nakita kita mismo face to face. Pero alam natin, isa lang yung sure tayo. It is delightful to see Jesus face to face. And it's delightful, di ba, to be with Him. Sabi doon, eternal life. Kaya ano yung meron ngayon? Don't settle sa buhay dito. Tandaan natin, we settle for God's best. Tandaan natin na ang joy natin, it always comes from the Lord. Kaya maging masaya tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon ay punong-puno ng kagalakan.